Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 781 hanggang 790. Kabanata 781, nandito ako sa lungguhit isa ang ikalawang araw ng bagong taon. Ito ay dapat na maging isang masayang araw. Sa pagitan ng mga prestihiyosong pamilya ng kabisera, ang mga pagbisita at pagbati sa bagong taon ay kaugalian. Ang pamilya Lopez, bilang isang kilalang sambahayan at isang first-tier na pamilya sa kabisera. Sa oras na ito, gayunpaman, lumitaw malamig at desyerto. Ang dahilan ay walang iba. Si Old Master Lopez ay biglang umubo ng dugo at nakoma sa unang araw ng bagong taon. At nangyari ito sa piging ng pamilya. Biglang nawalan ng haligi ng lakas ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Kahit na dinala sa pinakamahusay na ospital at pagkatapos sumailalim sa lahat ng uri ng mga pagsusuri, walang matukoy na dahilan. Ang huling salita mula sa mga doktor ay ang Old Mister. Si Lopez ay nasa katandaan, normal na pagtanda. Sinong maniniwala dyan? Bago mawalan ng malay, sa bisperas ng bagong taon. Matandang Mister. Si Lopez ay masigla pa rin sa pagsulat ng kaligrapya, at nakikipag-inuman kasama ang mga nakababatang miyembro ng pamilya. Sa unang araw ng bagong taon, puno pa rin siya ng sigla. Pero paano kaya na sa kalagitnaan ng pagkain ay bigla siyang umubo ng dugo at nawalan ng malay? Dahil ang pinakamahusay na mga ospital ay walang magawa, walang pagpipilian kundi dalhin si Old Mister Lopez pauwi. Maaari lamang nilang ipaubaya ito sa tadhana. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging mas seryoso. Bumababa lahat ng vital signs ni Old Master Lopez. Kahit na ang pinakakilalang mga doktor na tinawag ay walang magawa. Sa huli, nag-iwan sila ng parehong komento, maghanda para sa pinakamasama. Ngunit si Old Mister, hindi pwedeng mamatay si Lopez. Kailangan pa niyang magsulat ng testamento. Hindi niya itinuro kung paano hatiin ang mana. At saka, may Jennifer Lopez pa na nakakulong sa bahay. Para siyang time bomb. Sino pumunta doon? Sa sandaling ito. N0 S Omicron. Sa pasukan sa Lopez Family Courtyard. Pinagmasdan ng tatlong gwardya ang isang papalapit na lalaki na nakasuot ng kulay abong damit at nagtanong, anong negosyo ang mayroon ka rito? Ngunit walang sinabi ang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang ulo niya. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang na-weathered. Halos hindi maaninag ang pinaggapasan sa kanyang mukha. Ang kanyang itim na mahabang buhok ay isang gulong-gulo sa kanyang mga balikat, tulad ng isang mandirigma mula sa sinaunang panahon. Walang pakialam ang tingin ng lalaki, walang emosyong makikita sa mukha nito. Magsalita ka. Bumunot ng stun baton ang Lopez Family Guard sa kanyang baywang. Delikado ang lalaki. At least, years of instinct told them na hindi ito ordinaryong tao. May nagtanong sa akin na pumunta sa bahay mo sa Lopez, sabi ng lalaki, nakatingin sa itim na bakal na electric gate, mahinang nagtanong, ito ang lugar, tama ba? Oo naman, ito ang bahay ng Lopez. Ngunit sino ka, at ano ang iyong negosyo dito? Kaway ng kamay, sinenyasan ng gwardya ang kanyang mga kapatid na tumakbo papasok. Upang magdala ng salita. Mga pambihirang panahon. Matandang Mister. Si Lopez ng Lopez House ay may malubhang karamdaman. Hindi nila kayang bayaran ang kahit katiting na kapabayaan. Ang buong bahay ng Lopez ay maaaring sumailalim sa isang matinding pagbabago sa loob ng isang araw o dalawa. Dahil ito ang bahay ng Lopez, kung gayon hindi ako nasa maling lugar. Ngumiti ang lalaking naka-gray na roba at nagsimulang maglakad papasok. Tumigil ka dyan. Inabot ng gwardya ang stun baton, pinaikit ang mga mata, sino ka? Mayroon ka bang imbitasyon mula sa mga miyembro ng pamilya Lopez? Nathaniel Worm, invited by Jennifer Lopez, nakangiting sabi ni Nathaniel Worm, tumingin sa guard at pumasok. Jennifer Lopez, nagulat ang guard. Siya ang taong pinag-iingat ng buong sambahayan ng Lopez. Kung ang lalaking ito ay pumasok,
Hindi ba't iyon na ang katapusan nito? Tumigil. Thwak. Bago pa man sumugod ang gwardya para pigilan siya. Isang flash ng malamig na talam ang dumaan. Kahit ang gwardya ay hindi malinaw na makita kung ano ang malamig na talam na iyon. Ang susunod na sandali, pumalakpak, bumagsak siya sa lupa, matigas. Sa kanyang leeg, unti-unting tumulo ang dugo. Sabi nga ni Jennifer Lopez, kung may hamarang sa kanya, patayin sila. Inilagay ni Nathaniel Worm ang kanyang kamay sa longsword sa kanyang baywang at humakbang patungo sa Lopez family courtyard. Tumigil ka. Noon lang, ang lalaking tumakbo para magbalita ay nagmamadaling bumalik na may dalang reinforcements. Nasaan si William? Tumingin siya sa paligid at agad na nakita niya si William na nakahiga sa pool of blood. Ikaw, maglakas loob na pumatay ng tao sa bahay ng Lopez. Nanlaki ang mga mata ng mga Lopez houseguard sa hindi makapaniwala. Ito ang kabisera, bahay Lopez ng kabisera. Kung patay na siya, sabi ni Nathaniel Worm, na nakangiti sa dose-dose ng mga gwardya. Lumabi kayo, kung hindi, pareho kayo ng kapalaran. How dare you spout such kabaliwan? Sa mga mata na puno ng puot, sumigaw ang mga gwardya, ibaba mo siya. Whoosh! Ilang cold flashes ang dumaan. Klang! Itinakip ni Nathaniel Worm ang kanyang longsword. Malinis at mahusay. Thud! Sunod-sunod na bumagsak ang mga bangkay sa lupa. Tanging ang gwardya na unang pumunta para humingi ng tulong ang natira. Ikaw! Nang hina ang kanyang mga binti, hindi na siya makagalaw. Sabihin mo sa akin, nasaan si Jennifer Lopez? Tumulo, tumulo, tumulo. Si Nathaniel Worm ay naglakad palapit sa kanya. Nanginginig ang lalaki, gustong tumakbo, ngunit ayaw sumunod ng kanyang mga paa. Magsalita ka, basag. Ang matipunong kamay ni Nathaniel Worm ay direktang kumapit sa kanyang lalamunan. Kung hindi, kamatayan. Sa wing room sa kaliwa. Naramdaman ng lalaki ang mabilis na paghinga niya, mabilis na naubos ang lakas niya. Parang ilang segundo pa ay patay na siya. Pangunahan ang daan. Bumitaw sa pagkakahawak si Nathaniel Worm, at agad na bumuga ng hangin ang lalaki. Sa takot na sa susunod na sandali ay mawalan na naman siya ng kakayahan na huminga. Okay, huminga ng malalim ang lalaki, hinawakan ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay, at lumakad sa unahan, nanginginig. Maswerte, nakadikit pa rin ang ulo niya. Ang silid kung saan matatagpuan si Jennifer Lopez ay halos 500 metro mula sa main gate. Kahit na malapit na, may 3 checkpoint sa pagitan. Dose-dose ng mga bodyguard ang nagbabantay sa lugar na ito ng patong-patong. Nang bumalik si Jennifer Lopez mula sa Gonzales City ilang taon na ang nakakaraan at kontrolin ang karamihan sa mga pangunahing negosyo ng pamilya Lopez, hindi may iwasang magkaroon siya ng isang gang ng mga desperado sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga miyembro ng pamilya Lopez ay kailangang maging maingat. Lalo na nang magkasakit si Old Master Lopez, kumuha pa sila ng maraming eksperto para magbantay sa paligid ni Jennifer Lopez. Natatakot na baka magdulot ng gulo ang babaeng ito. Anong ginagawa mo? Nang mga 50 metro na ang layo nila sa wing room kung saan naroon si Jennifer Lopez. May rehas dito. Isang electric rail lang. Kung walang susi ng card, ito ay ganap na hindi malalampasan. Nandito siya para iligtas si Jennifer Lopez. Bilasan mo. Splat. Nanginginig ang katawan ng guard. Isang dagwang espada ang nakausli sa kanyang dibdib. Salamat sa pangunguna. Whoosh. Hinugot ni Nathaniel Worm ang espada, inalis ang alak sa kanyang baywang, at uminom gamit ang isang kamay. Glug. Glug. Uminom siya ng puting alak. Alerto. May darating para iligtas si Jennifer Lopez. Agad na kinuha ng taong nasa unang checkpoint ang walkie-talkie. Sabay-sabay nilang inayos ang mga bodyguard sa tabi nila para hamarang sa likod ng electric door. Ang pintong ito, na walang susi ng card, ay napakahirap makapasok. Sobrang matibay, buntong hininga. Marahang pinunasan ni Nathaniel Worm ang mga sulok ng kanyang bibig gamit ang kanyang manggas, at isinabit ang lung sa kanyang baywang. Binabalaan kita. Ito ang Lopez family courtyard. Maglakas loob kang pumatay sa publiko, maghandang mabulok sa kulungan. Marahas na banta ng lalaki. May surveillance dito, lahat ng kabangisan mo ay naitala. Ganun ba? Si Nathaniel Worm,
Hawak ang kanyang longsword, ay hakbang-hakbang na naglakad. Hindi ko iniisip ang mga kahihinatnan kapag pumatay ako. Klang! Naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Boom! Ang malakas na gate ng kuryente ay hindi inaasahang nadurog. Ito, namumungay ang ulo ng mga mata ng mga gwardya. Tao pa ba ito? Ang bakal na tubo ng electric gate na iyon ay hindi bababa sa 1 sentimetro ang kapal. Gayunpaman, ito ay hiniwa ng malinis. His! Ang mga taong naruroon ay hindi napigil ang huminga ng malalim. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Whoosh! Ang susunod na sandali, isang malamig na flash ang dumaan. Humakbang pasulong si Nathaniel Worm. Sa likod ni Euro. 5 o 6 na bangkay ang maayos na nahulog. Jennifer, 20 taon na ang nakalipas, okay ka na ba? Napatingin siya sa 2 palapag na gusali sa kanyang harapan, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa dibdib niya at naglabas ng panyo. Nakaborda rito ay mga mandarin duck. Ako, dumating na. Hinarap ni Nathaniel Worm ang mga taong nakaitim na nakadamit na may hawak na mahabang kutsilyo, isang ngiti na kumukulot sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 782, Paghahanap ng katarungan sa lungguhit 1, Nathaniel. Itinulak ang bintana ng maliit na kwarto sa itaas. Si Jennifer Lopez, Maislan na nakadol, tuwang-tuwang tumingin kay Nathaniel Worm. Ngayon, nakasuot siya ng puting changsam, na may burden ng peach blossoms. Nakapin din ang kanyang buhok, pinalamutian ng partikular na hairpin na iyon. Parang nobya, isang paghihiwalay na tumagal ng 20 taon. At ngayon, maaari na silang magkita muli. Ilang beses kitang pinaalalahanan na mag-ahit bago lumabas ng bahay Euro Broken Bar. Habang nagsasalita siya, nagsimulang magbasa-basa ang mga mata ni Jennifer. Nagmamadali ako nang umalis ako at nakalimutan ko. Tumangala si Nathaniel, marahang hinawakan ang kanyang balbas, at tumingin kay Jennifer, "Oh, maaari mo akong ahit." Tulad ng 20 taon na ang nakalipas. Sige. Tinakpan ni Jennifer ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, sumigaw ng buong lakas, "Pupunta ako dito, naghihintay na buhatin mo ako." Ma'am, bahagyang tumanggaw si Nathaniel, mahigpit na hinawakan ang panyo na iyon sa kanyang kamay. Ba, walang hiyang aso at asong babae. Dumura sa lupa ang pinuno ng mga lalaking nakasuot ng itim na nagbabantay sa ibaba. Kuya, talagang hinahangaan kita sa lakas ng loob mong ligawan si kamatayan ng ganito. Itinutok niya ang kanyang kutsilyo kay Nathaniel, "Narinig mo na ba ang ating ginto?" Hindi kailanman. Bumalik ang dating pagwawalang bahala ni Nathaniel. Walang kasiyahan o kalungkutan ang makikita sa kanyang mukha. Para bang, sa mundong ito, bukod kay Jennifer, wala siyang ibang makita. Mayabang. Hindi mo ba talaga narinig ang dakilang pangalan ng aking ginto? Halatang galit na galit ang batang pinuno. Karaniwang kinukuha ng ginto ang negosyo mula sa mayayaman, kaya nagkaroon sila ng malaking reputasyon. Napuno ng mga masters, natural na napakataas ng kanilang mga bayarin. Ang pamilya Lopez, na hindi kulang sa pera, ay direktang umupa ng gold para bantayan ang lugar. Sa totoo lang, wala akong narinig tungkol sa iyo. Tumingin si Nathaniel sa mga tauhan ni Gold, "Maaari ba kayong gumawa ng paraan para sa akin?" Ayokong maging masyadong brutal sa harap niya. Managinip ka. Kinawayan ng lalaki ang kanyang mahabang kutsilyo. Ako, si Lazarus Storm, ay nabuhay ng 40 taon, at ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nalinlang gaya mo. Hindi mo ako papalampasin. Bahagyang kumunot ang noo ni Nathaniel, humigpit ang hawak niya sa longsword. Hindi lang hindi kita papalampasin, kundi papatayin din kita. Sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang mahabang kutsilyo, si Lazarus Storm ay nagutos, "Mga lalaki, putulin ninyo ang kanyang ulo." Whoosh! Mahigit 100 tao ang mabilis na pinalibutan siya. Omicron, SO. Jennifer, tumalikod ka. Tumangala si Nathaniel kay Jennifer na nakatayo sa tabi ng bintana sa ikalawang palapag, "Ayokong makita mong pumapatay ako." Gusto ko. Sumandal si Jennifer sa bintana, nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay. Tulad ng isang batang babae na sinaktan ng pag-ibig. Masuwayin pa rin. Magiliw na umiling si Nathaniel at kumuha ng isang piraso ng sako sa kanyang dibdib,
dahan-dahan itong itinali sa kanyang mga mata. Ano ito? Pinaglalaroan mo ako ng larong ito. Tawa ng tawa si Lazarus Storm, sa pagdilat ng iyong mga mata, wala kang pagkakataong mabuhay. Ngayon, piniringan mo pa ang sarili mo. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Gold ay lubhang kakilakilabot. Ngayon sa isang dosenang tao na nakapalibot sa isa, walang suspense. Nagkukunwari akong hindi niya nakikitang pumatay ako. Bahagyang umikot ang pulso ni Nathaniel. Nagsimulang makinig ang kanyang mga tainga. Patayin siya. Gamit ang kanyang kamay, ang mga lalaki ng Gold ay agad na nagsara. Whoosh! Ang longsword, na may tunog na pagsipol, ay nakatutok ng diretso kay Nathaniel. Miss, na may takip ang mata, kaya niya ba? Nag-aalalang tanong ni Blackwind, siguro Euro Broken Bar siguro dapat kang magtago, hayaan mo si Mr. Worm tanggalin ang blindfold Euro Broken Bar. Sa napakalawak na reputasyon ng Gold, talagang nag-aalinlangan ang Blackwind kung kayang talunin ni Nathaniel ang mga lalaking ito. Kung siya ay mabaigo, si Jennifer ay permanenteng mako-consign sa Caldwell Palace. Ikinulong ng mga kapamilya Lopez hanggang kamatayan. At siya mismo ay madadami. Nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Naniniwala ako sa kanya. Ngumiti si Jennifer, sa sandaling kunin niya ang espada, wala nang iba pa sa mundong ito. Klang! Umalangaw-ngaw ang isang metalhikong kalabog. Sa isang pitik ng kanyang pulso, nabasag ng longsword ni Nathaniel ang mahabang kutsilyo, na tumusok sa katawan ng unang miyembro ng Gold na tumama. Sabay-sabay na pag-atake, bahagyang kumunat ang noo ni Lazarus Storm. Nawalan ba talaga siya ng lalaki? Bumalik sa punong tanggapan, tiyak na mapaparusahan siya. Ang mga miyembro ng Legion ay hindi kapani-pani walang mahalaga, ang bawat mandirigma ay pinanday sa 1,000 pagsubok. Upang muling sanayin ang isa, aabutin ito ng malaking halaga sa pinansyal at human resources. Magkasama, pumunta. Habang kumikilos ang lahat, napangiti ang labi ni Nathaniel Worm. Whoosh! Naputol ang mahabang espada sa hangin. Si Nathaniel Worm ay sumayaw sa himpapawid na parang isang immortal na may hawak na espada, patuloy na pumipitik at umiikot. Pagkatapos Euro, bahagya siyang bumagsak sa lupa. Samantala, ang mga gintong miyembro ay hindi gumalaw ng isang kalamnan. Frozen on the spot, ikaw, Lazarus Storm nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Anong klaseng halimaw ito? Sa kanyang mga dekada bilang pinuno ng Gold Squad, hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kalakas na kalaban. Octavius, espada daw master. Si Nathaniel Worm, bitbit ang longsword, ay hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Lazarus Storm. Tumulo, tumulo, ang sariwang dugo ay patuloy na umaagos mula sa dulo ng espada. Tumalsik sa sahig ng Lopez family courtyard. Ikaw ba? Mainit si Nathaniel. Ang kamay ni Lazarus Storm na nakahawak sa kutsilyo ay nagsimulang manginig ng husto. Ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng puno. Ang ginto ay itinuturing na puwersa sa ilalim ng lupa, kaya natural na alam nila ang reputasyon ni Nathaniel Worm. Sinabi na sa buong mundo ng sword daw, si Nathaniel Worm lang ang matatawag na tunay na master. Tama, itinutok ni Nathaniel Worm ang longsword kay Lazarus Storm, iguhit mo ang iyong kutsilyo. Ito, pinagsisihan ni Lazarus Storm ang lahat kaya halos berde siya. Wala siyang pagdududa tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Nathaniel Worm. Upang patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan na may gayong pangangibabaw, kakaunti sa mundo ang makakagawa nito. Iguhit mo ang iyong kutsilyo. Pagkatapos magsalita ni Nathaniel Worm, ang kanyang longsword ay lumundag mula sa himpapawid. Klang! Si Lazarus Storm ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at kinuha ang hampas ng espada. Bang! 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 Ang napakalaking puwersa ay nagpaurong sa kanya ng 3 hakbang pabalik. Spurt! Si Lazarus Storm ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. At si Nathaniel Worm ay nagpatuloy sa paglalakad. Mamatay! Inilabas ni Lazarus Storm ang isang nakatagong lalagyan ng sandata mula sa kanyang baywang at itinutok kay Nathaniel Worm. Hindi ako naniniwala na ang darts ay mas mabilis kaysa sa isang espada. Swoosh! Klang! Isang malamig na ilaw ang tumama. Si Lazarus Storm ay nahati sa 2 piraso. Sa lupa inilatag ang mga darts, nahati rin sa kalahati. Thud! Bumagsak ang katawan.
Depende kung kaninong espada iyon. Inalis ni Nathaniel Worm ang telang nakatikip sa kanyang mukha, walang pakialam na inihagis ito, at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa ikalawang palapag. Ching! Mahabang espada, may kaluban. At nakatayo si Jennifer Lopez sa hagdanan, naghihintay sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong ni Nathaniel Worm. Sa bulwagan. Nandoon ang matanda, nandoon ang mga kapamilyang Lopez. Mga kapatid ko, nandoon silang lahat. Tumalon si Jennifer Lopez sa likod ni Nathaniel Worm at mahinang bamulong, "Tara na. Tara na." Huminga ng malalim si Nathaniel Worm, pakiramdam niya ay may buhangin na nakapasok sa kanyang mga mata. Ang huling beses na binuhat niya ito sa kanyang likod ay 20 taon na ang nakararaan. "I will get justice for you," mahinang sabi ni Nathaniel Worm. "Hanggat nandito ka, walang ibang mahalaga." Mariing idiniin ni Jennifer Lopez ang kanyang mukha sa katawan ni Nathaniel Worm, pumikit, at ninanamnam ang init ng likod nito. "Secure, babae ko, walang makakainsulto." Bumaba si Nathaniel Worm sa hagdanan, tinatahak ang mga bangkay na nagkalat sa sahig, patungo sa Lopez Family Hall. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 783 Pagpapanggap na may sakit sa lungguhit isa, ano nga ba ang mali sa sakit ni Old Master Lopez? Sa maningning na marangyang bulwagan ng pamilya Lopez, nakahiga si Old Master Lopez sa isang hospital bed. Napuno ang silid ng mga miyembro ng pamilya Lopez at ilang kilalang doktor. "Doktor, nakita sa TV, at nag-aral ka sa ibang bansa. Mailigtas mo ba ang aking ama? Kahit isang araw lang. Maaari mo bang mamulat ang ating ama? Comatose siya ngayon, paano natin haharapin ang mga gawain ng pamilya Lopez?" Tama, paano ang paghawak sa asong iyon na si Jennifer Lopez? Wala pa tayong resolution. Pinalibutan ng mga miyembro ng pamilyang Lopez ang mga doktor, na kitang-kitang nabalisa. Hindi malaking kawalan ang pagkamatay ng isang matandang lalaki, ngunit paano mahahati ang napakalawak na ari-arian gaya ng mga Lopez? Lahat, tumahimik. Sumigaw si Jeffrey Lopez na may mabagsik na mukha, "Nakoma si tatay, pero nandito ka pa at pinag-uusapan kung paano hahatiin ang mana. Wala ka bang pagkatao? Kuya, ikaw ang may-ari ng 10% ng stock ng pamilya, kaya syempre hindi ka nag-aalala. Pero paano naman tayo? Kung si Old Mr. Pumanaw na talaga si Lopez, anong gagawin natin?" Ngumisi si Jared Lopez, "At paano naman ang mga asset ni Jennifer Lopez? Don't tell me balak mong lunukan silang lahat." Smack! Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong pamilya Lopez. "Kuya, ikaw, sinaktan mo ako." Tinakpan ni Jared Lopez ang mukha sa hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata niya, sabay turo kay Jeffrey Lopez, "You hit me." "Paano kung ginawa ko?" Jeffrey Lopez glared at Jared Lopez, "The priority right now is to wake up father." "Oh no, S. Omicron. Ikaw asong babae, hindi mo karapat-dapat na maging kapatid ko. Hindi ka karapat-dapat na maging miyembro ng pamilya Lopez." Katahimikan. Walang nagsalita. Maging ang mga doktor ay maingat na huminto sa kanilang trabaho. At tahimik na pinagmamasdan ang drama ng pamilya Lopez. Sa mundo ng mayayaman, ito ay wala. Mas malala pa ang nakita nila. "Doktor, wala na ba talagang paraan para gamutin ang sakit ng tatay ko?" Lumapit si Jeffrey Lopez sa mga doktor at mahinang nagtanong. Sa mga mata niya, may pagbibitiw. Ang matandang Mr. Si Lopez ay nasa malusog na kalusugan, hindi makatwiran para sa kanya na makomatose ng ganito, ang doktor ay parehong nalilito. "Ang aking mga kasamahan na tinawagan ko ay lahat ng nangungunang mga espesyalista, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng mga kakaibang sintomas." Pagkasabi niyon ay napabuntong hininga ang doktor. Lugi sila. Noong una, ito ay naisip na isang bihirang medikal na misteryo. Ngunit ngayon, ang unang pananabik ay nauwi sa kawalan ng pag-asa. Kung ganoon, Darnell, pauwiin mo muna ang mga doktor. Kung may mangyari, tatawagan ko sila. Pilit na ikinaway ni Jeffrey Lopez ang kanyang kamay at umupo sa tabi ng matandang Mr. Sa tabi ng kama ni Lopez. Ang kanyang ama ay bumagsak na may ubo ng dugo, ngunit ang kanyang kutis ay kulay rosas pa rin, walang anumang palatandaan ng sakit. Kakaiba. Masyadong kakaiba. Masamang balita. Isang tao.
May pumatay sa ating mga bantay at nagligtas kay Jennifer Lopez. Maya-maya lang ay may nagmamadaling yabag mula sa labas ng pinto. Nagtakbuhan ang mga gwardya ng pamilya Lopez, namumutla ang kanilang mga mukha sa takot, na parabang natakot ang kanilang mga kaluluwa sa kanila. Hindi ba sinabi ni Old Mr. Nagbabayad si Lopez para magdala ng pinakamahusay na seguridad? Nasaan sila? Biglang tumayo si Jeffrey Lopez. Ngunit pagkatapos ay natigilan siya. Dahil biglang hinawakan ni Old Master Lopez ang kamay niya. At niyakap niya ito ng mahigpit. Sa isang iglap, nablangko ang isip niya. Nang makabawi siya, naintindihan niya kaagad ang mga nangyayari. No wonder, hindi nakakagulat na si Old Mr. Si Lopez, na napakalakas ng katawan, ay maaaring biglang bumagsak. At hindi nakakagulat na sa kabila ng pagtitipon ng mga kilalang espesyalista, wala pa rin silang magawa. Ito pala, Old Mr. Si Lopez ay nagpapanggap na may sakit. Yung asong si Jennifer Lopez, nakipagsabuatan talaga siya sa mga tagalabas para makatakas. We have the best security on standby. Ano ang kinakatakutan mo? Kunin ang lahat at ibalik ang kaawa-awang babaeng iyon. Sa tingin ba nila ay walang suporta ang pamilya Lopez? Ang mga miyembro ng pamilya Lopez ay napuno ng matuwid na galit, bawat isa sa kanila ay gustong literal na paghiwalayin si Jennifer Lopez. Sa kanyang kamatayan, ang natitirang kapalaran ay natural na mahuhulog sa kanilang mga kamay. Ang seguridad ay pinatay. Ang nakitang mga bangkay ay natakot na sa mga gwardya ng pamilya Lopez. Imposible. Dumilim ang mukha ni Jeffrey Lopez habang papalapit sa grupo ng mga gwardya. Go, mobilize all the Lopez family members, and arrest Jennifer Lopez. Hanggat maaari nilang makuha si Jennifer Lopez, o kahit napatayin siya. Ang pinagmulan ng gulo ay aalisin. Kuya, ako na ang bahala. Habang ang boses ni Jeffrey Lopez ay humihina na, mula sa labas ng pinto ang boses ni Jennifer Lopez. Ilang sandali pa, isang mahabang buhok na lalaki na naka-gray na roba ang dahan-daang pumasok sa bulwagan. Nakahiga sa kanyang likuran, tulad ng isang nobya, si Jennifer Lopez. Walang hiya, nanginginig na nagtaas ng kamay si Jeffrey Lopez at tinuro ang dalawang taong nasa harapan niya. Si Jennifer ay, pagkatapos ng lahat, isang miyembro ng pamilya Lopez at kasal na. Ngunit ngayon, narito siya, nakikipag-usap ng napakalapit sa ibang lalaki sa harap ng lahat. Ang may kaya ay higit na nagmamalasakit sa kanilang reputasyon. At si Jennifer, nagkaroon siya ng kapangahasan na maging napakawalandiya. Talaga, nang marinig ang gayong insulto, hindi pinansin ni Jennifer Lopez, say whatever you like. Sino ang bastos na ito? Itinuro ni Jared Lopez si Nathaniel Warm, ang kanyang tono ay hindi kapani-pani walang matalas, mukha kang isang lumang pagkawasak, Jennifer, wala ka talagang lasa. Pinakaayaw niya si Jennifer dahil kontrolado ng babaeng ito ang mga pangunahing ari-arian ng pamilya Lopez. Pera iyon. Ang kanyang pangalan ay Nathaniel Warm, at siya ang aking tunay na lalaki. Marahang hinaplos ni Jennifer Lopez ang balbas na mukha ni Nathaniel Warm gamit ang kanyang kamay, tumalon pababa, at tumingin kay Jared Lopez, anong tawag mo sa kanya? Isang bastard. Malamig na ngumuso si Jared Lopez. Ngayon, sa ganitong eskandalo, tiyak na hindi kukonsintihin ng pamilya Lopez ang babaeng ito. Sampal. Tinamaan ng sampal si Jennifer Lopez. Direktang ibinagsak si Jared Lopez sa lupa. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi handa. Damyugo ang bibig ni Jared Lopez, galit sa kanyang mga mata. May tao. Ibaba mo ang walang hiyang babaeng ito. Galit na sigaw niya. Pero walang pumasok. Nasaan ang mga tao? Natigilan si Jared Lopez. Nasaan ang mga bantay sa pintuan? Kahit ang lalaking gawa sa ginto, pinatay ko siya, sabi ni Jennifer Lopez na may mahinang tawa. Ate, sino pa ba ngayon sa pamilya natin? Nakaramdam ng lamig ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Parang, natotoo ang sinabi ng mga gwardya na iyon. Ang matandang ito na nauna sa kanila ay totoong pumatay kay Gold. Anong klaseng halimaw ito? At nandyan ako. Noon lang, biglang nagmulat ng mata si Old Master Lopez, na kanina pa walang malay. Dahan-daang umupo mula sa kama. Tatay, natigilan ang mga miyembro ng pamilya Lopez. Hindi ba't may malubhang sakit ang matanda?
Hindi ba dapat nauubos ang oras niya? Pero ngayon, paano siya nakaupo? At Euro. Wala naman daw siyang sakit. Ama, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, umiling si Jennifer Lopez at tumawa, talagang niloko mo ako. Ama, ayos ka lang ba? Nagtipon-tipon ang mga tao, komplikado ang kanilang mga emosyon. Lumabas ka. Biglang itinabi ni Justin Lopez ang kanyang mga anak at malamig na sinabi, narinig ko lahat ng mga salitang binitawan mo ng malinaw sa araw. Hindi mo na hinintay na mawala ako bago mo naisip ang hatiin ang mana. Napayuko lahat ng mga bata. Baka sa kanilang mga mata ang takot. Jennifer Lopez, iisipin mong magplano ka laban sa sarili mong ama. Inayos ni Justin Lopez ang kanyang damit at lumapit kay Jennifer Lopez, nagulat. Paano mo nalaman? Si Jennifer Lopez ay hindi nagpakita ng takot. Kahit na hindi niya talaga inaasahan. Siyempre, dahil sa akin. Nang matapos siyang magsalita, lumabas si Arlo Percival mula sa isang silid sa likod ng Lopez Family Hall. Nakangiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 784, The Power of a Single Sword sa Lungguhit Isa, Arlo Percival. Sa paningin ng kanyang nominal na asawa, ang mga mag-aaral ni Jennifer Lopez ay lumiit ng husto. Ikaw, paano ka napakita dito? Si Arlo Percival ay dapat nasa Gonzales City, inaasikaso ang kanyang negosyo. Ang tahanan ng Lopez family ay hindi isang lugar na maaari niyang tantungan. Halos 20 taon sa kanilang pagsasama, si Arlo Percival ay hindi pa nakatapak sa kabisera. Palagi siyang nananatili sa Gonzales City. Siyempre, para ilantad ka. Nakangiting lumapit si Arlo Percival, hawak ang isang pakete ng itim na pulbos sa kanyang kamay. Familiar. Asawa ko, ito ang lason na ginamit mong balak laban sa sarili mong ama. Sa hapon ng bisperas ng bagong taon, palihim siyang nakarating sa tahanan ng mga Lopez at nakipagkita kay Justin Lopez. Kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Noon lamang naganap ang gayong magandang palabas sa kanyang mga mata. Ang isang araw bilang mag-asawa ay nangangahulugan ng walang katapusang pagsasama, lalo pa sa 20 taon. Dahan-daang pinisil ni Jennifer Lopez ang kanyang mga daliri, walang pakialam, hindi ko inaasahan na ipagkakanulo mo ako. Bastos na babae. Ang mga mata ni Arlo Percival ay tila handa ng bumuga ng apoy. Nagtadyos siya ng ngipin at itinuro si Jennifer Lopez, noon, niloloko mo ang lalaking iyon, dinadala ang kanyang anak sa labas. Sa pangalan ay pinakasalan mo ako, ngunit pinatay mo ang aking matandang ama. 20 taon mo akong ginawang tanga. Jennifer Lopez. Kawawa ka, hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Habang sinasabi niya ito, sumakit ang dibdib niya, ngunit sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, dumating na ang kabayaran. Makakaganti na siya sa wakas. Hindi ba magandang maging cuckold? Sa halip, tumawa si Jennifer Lopez, hindi nagalit, at tinapik si Arlo Percival sa pisngi. Ang mga cuckold ay nabubuhay ng 1,000 taon, kung tutuusin. Papatayin kita, kalapiteng mababa ang lipad. Ang mukha ni Arlo Percival ay naging libad shade ng purple nang bigla niya itong sinampal. Whoosh! Isang flash ng malamig na liwanag ang bumungad. Clang! Itinakip ni Nathaniel Worm ang kanyang espada. Clunk! Nanlaki ang mga mata ni Arlo Percival habang pinagmamasdan ang kanang kamay na bumagsak sa lupa. Natulala siya saglit, nakalimutan pa nga niya, sa palso, bumulwak ang dugo. Mabilis, itigil ang pagdurugo. Umungol si Justin Lopez, at sa wakas ay nag-react ang doktor sa kanyang tabi. Nagmamadali silang naglabas ng gauze at hemostatic na gamot, mabilis na binalutan ang sugat ni Arlo Percival. Kamay ko. Noon lang tuluyang natauhan si Arlo Percival. Ang kanyang mukha ay naging mapatla, ang kanyang mga tampok twisting grotesquely magkasama. Jennifer Lopez, masyado kang mapangahas. Nang makitang natatakot ang mga miyembro ng pamilyang Lopez, nagdilim ang ekspresyon ni Justin Lopez, sa tingin mo ba ay wala ng karampatang tao ang aking pamilya Lopez? Ang pamilya Lopez ay tahanan ko rin. Hinarap ni Jennifer Lopez ang tingin ng kanyang ama at sinabing may mahinang ngiti, pare, tumatanda ka na, oras na para ako na ang bahala. Asher Dragon. Grabing sigaw ni Justin Lopez. Umiikot.
Isang anino ang bumaba mula sa langit. Landing sa harap ni Nathaniel Worm. Jennifer Lopez, sa tingin mo ba ang lalaking iyon ay walang talo? Itinuro si Nathaniel Worm, napangisi si Justin Lopez, sa sandaling sinabi sa akin ni Arlo Percival ang totoo, naalala ko na ang Asher Dragon. Naglakas loob ka pang saktan ang sarili mong ama. Si Asher Dragon ay isang nangungunang eksperto sa pamilya Lopez, palaging nagbabantay sa pamilya. Matapos ma-disable si Derek Lopez sa huling pagkakataon, umalis si Asher Dragon sa kabisera upang maghiganti. Pero sinong mag-aakala? Hindi pa man siya nakakaalis ay dumating si Arlo Percival sa kabisera na may mga pasabog na balita sa kanyang mga takong. Kaya naman, agad na tinawagan ni Justin Lopez si Asher Dragon at sinimulang pag-aralan ang itim na pulbos. Nang gabing iyon, nakumpirmang nalasan nga siya. Ito ay humantong sa pagpapanggap na sakit ni Justin Lopez, isang diskarte upang ilabas si Jennifer Lopez. Arlo Percival, talagang minamaliit kita. Hindi pinansin ang sinabi ng kanyang ama, tumingin si Jennifer Lopez sa maputlang mukha na si Arlo Percival na halos himatayan. Hindi ko akalain na malalaman ng ganoong tapat at simpleng tao ang aking sikreto. Ang pag-angkot ng mga kalakal mula sa ibang bansa ay napakalihim. Sa bawat pagkakataon, si Jennifer Lopez mismo ang nanguna sa mga tao na kumuha ng gamot. Dahil sa logistics part ni Zane Percival, walang naghinala. Pagkatapos ng lahat, sa nominally, sila ay mag-asawa. Bukod dito, binantayan ni Jennifer Lopez si Zane Percival na parang magnanakaw. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang sino man na mapalapit sa gamot na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalabas pa rin ito. Kawawa ka. Ang tao ay nagmumungkahi, ang Diyos ang nagtatakda. Naniniwala ka ba talaga na bibitawan ka ng langit? Napabuntong hininga si Arlo Percival sa sakit, ngunit puno pa rin ng matinding puot ang kanyang mga mata. Gusto niyang maghiganti. Ang paglalakbay na ito ay upang makita si Jennifer Lopez. Ngunit hindi niya inaasahan na mawalan muna siya ng kamay. Talagang minaliit kita. Lumingon si Jennifer Lopez at tumingin kay Justin Lopez. Dad, you can't seriously believe that the Asher Dragon can save the Lopez family, can you? Mas dapat kang mag-alala tungkol sa kapalaran ng iyong lalaki. Gamit ang kanyang kamay, sinabi ni Justin Lopez sa isang malalim na boses, patayin siya. Oo. Ang Asher Dragon ay bumunot ng dalawang mahabang kutsilyo mula sa kanyang baywang at malamig na tinitigan ang lalaking nasa harapan niya, ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Hindi, mauna ka na. Inilahad ni Nathaniel Worm ang isang kamay, may ngiti sa labi. Kung gagawa ako ng hakbang, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong bumunot ng iyong espada. Sumili ang paghamak sa mga mata ng Asher Dragon. Kahit si Terry Moore ay hindi maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganito sa Gonzales City. Ano ba itong lalaking nasa harap niya? Marahil ito na rin ang huli mong pagguhit ng kutsilyo. Ang kanang kamay ni Nathaniel Worm ay nakapatong sa longsword, at sinabi niyang walang pakialam, dalhin mo. Mayabang. Pero gusto ko. Nanliit ang mga mata ng Asher Dragon habang marahas niyang iginala ang dalawang kamay pasulong. Swish. Dalawang tunog ng basag na hangin ang agad na narinig. Mabilis. Masyadong mabilis. Hindi pa nga nagre-react ang mga kapamilya Lopez nang nasa harap na ni Nathaniel Worm ang mga mahabang kutsilyo. Naglaro ang ngiti sa mukha ng Asher Dragon. Tila nakikinita na niya ang kanyang kalaban na hiniwa sa dalawa. Ngunit kapag ang talam ng talam ay wala pang 10 sentimetro ang layo mula kay Nathaniel Worm. Biglang tumangala si Nathaniel Worm. Klang. Hinubad ang longsword. Pilit nitong ibinalik ang kambal na kutsilyo. Tumalon. Ang Asher Dragon ay umatras, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Wala siyang. Hindi niya nakita kung paano bumunot ng espada ang kanyang kalaban. At wala akong oras para mag-react. Sa mga mag-aaral ng Asher Dragon, kumikinang ang isang kislap ng puti. Whoosh! Itinaas niya ang kanyang kambal na kutsilyo. Para magbantay sa harap niya. Klang! Ang longsword, na may dalang aura ng puwersang sumisira sa mundo, ay direktang pumutol sa kambal na kutsilyo. Klang! Binalot ni Nathaniel Worm ang longsword. Malinis at maayos. Inalis niya ang takip ng alak niya at humigop ng malabong alak. Tumayo ang Asher Dragon, hawak ang dalawang sirang kutsilyo. Jennifer Lopez,
Ang ligaw mong tao ay umamin ng pagkatalo. Sumuko na siya, may balak ka pa bang ipilit na kalabanan ang Lopez family? Anong puhunan mo? Malaki ang tiwala ng mga miyembro ng pamilya Lopez sa Asher Dragon. Isa siyang top-notch expert. Isang pag-iral na maaaring karibal sa mga tulad ni Terry Moore mula sa Leocadia family. Sa proteksyon ng Asher Dragon, walang maaaring tumakbo ng ligaw sa pamilya Lopez. Ganun ba? Nag-cross-arm si Jennifer Lopez, may ngiti sa labi. Lumuhad ka, humingi ng tawad, at sampilan ang iyong sarili ng 20 beses, pagkatapos ay patatawarin kita. Hinawakan ni Jared Lopez ang kanyang namamagang mukha at marahas na sinabi. Ngayong gising na ang matandang Panginoon, wala nang pagkakataon si Jennifer Lopez na baliktarin ang mga bagay-bagay. 20 beses, mukhang hindi sapat iyon. Lumapit si Jennifer Lopez sa Asher Dragon at tulak ng mahina gamit ang kanyang kanang kamay, mas mabuti ang 200 beses. Pumalakpak, ang Asher Dragon, na dating matangkad at kahanga-hanga, ay nahulog sa lupa. Tumutulo na ang dugo mula sa gitna ng kanyang mga kilay. Nanlalaki ang mata niya, dead on the spot. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Justin Lopez, at natigilan siya. Spurt. Isang subo ng sariwang dugo ang bumulwak mula sa kanya. Tatay. Agad namang sumugod ang mga miyembro ng pamilya Lopez para suportahan si Justin Lopez. Jared Lopez. Nakangiting sabi ni Jennifer Lopez, lumuhad ka, at sampelan ang iyong sarili ng 200 beses. Ako. Pumalakpak. Si Jared Lopez, nanginginig, lumuhad sa lupa at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Smack. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 785, Pagsundo mula sa paliparan sa lungguhit, isa sa tahimik na bulwagan ng pamilya Lopez. Tanging ang tunog na lamang ng patuloy na paghampas ni Jared Lopez sa sariling mukha ang natitira. Sunod-sunod na sampal. Palakas ng palakas. Kung matuklasan kong nagpapabiya ka, kung gayon. Bumantong hininga si Jennifer Lopez, huwag mo akong sisihin sa pagwawalang bahala sa pagmamahal ng kapatid, pagkondena sa iyo nagugulin ang iyong buhay sa isang wheelchair. Pagkasabi noon ay sinulyapan niya si Jared Lopez. Nanginginig ang huli, mas lalong sumampal. Namamaga na ang kanyang mukha at nagsimulang magdugo. N-on-0, si Omicron. Maging ang mga miyembro ng pamilya Lopez ay hindi na matukoy ang mga katangian ni Jared Lopez. Talagang pinahahalagahan ko ang pasensya ng lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, pati na rin ang aking mga kapatid na lalaki, babae, at aking ama sa pagtitiis nitong ilang araw dito. Kaway ng kamay, agad na tumakbo sa likod ni Jennifer Lopez ang 12-dosenang orihinal na gwardya ng pamilya Lopez na hanggang ngayon ay nakatago. Hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita ang mga taong ito. Ngayon ay tila sila ay naging taksil na. Jennifer Lopez, walang awa ka talaga. Nakatayo si Jeffrey Lopez sa harap ng sickbed, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na liwanag. Akala niya hawak niya ang panalong kamay at kaya niyang pabagsakin ang babaeng ito na matagal ng monopolyo sa mga pangunahing ari-arian ng pamilya Lopez. Sa huli, kahit ang sarili niyang ama, na sanay sa pakana, ay hindi mapapantayan ni Jennifer Lopez. Masyadong malakas ang lalaking iyon. Kung hindi ako magaling magplano, malamang naging bilanggo na ako sa paanan mo, di ba? Malamig ang tingin ni Jennifer Lopez kay Jeffrey Lopez. In the end, the victor is king, and the loser is the outlaw. Wala nang masasabi pa. Huminga ng malalim si Jeffrey Lopez, tinitingnan ang nagbabantang mga gwardya at ang kanyang ama na nasa higaan na humihingal. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Dahil ikaw na ngayon ang family head ng pamilya Lopez, may magagawa ka ba para sa amin? Inangat niya ang kanyang ulo, naging kalmado ang kanyang ekspresyon. Magsalita ka. Walang pakialam na ibinuka ni Jennifer Lopez ang kanyang bibig. Anuman ang mga pangyayari, isa pa rin sa atin si Terek Lopez, at dahil sa iyo kaya siya napunta sa pagkapilayan ng iba, sabi ni Jeffrey Lopez, nakasimangot. Ipaghiganti mo siya at ibalik ang dignidad ng pamilya Lopez. Tama, biglang lumuhad si Darnell Lopez sa lupa, ipaghiganti mo ang anak ko. Dahil bumagsak na ngayon ang pamilya Lopez at kontrolado ni Jennifer Lopez ang lahat. At sa sobrang kakilakilabot ng lalaking ito. Tapos, paano naman ang paghihiganti ni Terek Lopez? Sigurado ka.
Inilagay ni Jennifer Lopez ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Zane Percival, hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan. Okay ka lang ba? Lumapit si Nathaniel Worm, ang kanyang karaniwang hindi maalab na mukha ay nagpapakita ng pambihirang pahiwatig ng pag-aalala. Wala yon. Kinawayan ni Jennifer Lopez ang kanyang kamay at tumalikod na para umalis sa bulwagan. Nasaan ang Larson Worm at Georgia Worm? Pagkalabas ng Lopez Family Hall, nilinggan ni Nathaniel Worm ang paligid. Hindi niya nakita ang dalawa niyang pinakamahalagang alagad. Pinatay sila. Ibinaba ni Jennifer Lopez ang kanyang ulo. Sino ang gumawa nito? Pinaikit ni Nathaniel Worm ang kanyang mga mata nang magsimulang bumangon sa loob niya ang layunin ng pagpatay. Pinatay din ng taong iyon ang anak natin. Boom! Nang matapos magsalita si Jennifer Lopez, bumagsak ang higanteng puno sa gitna ng patio ng pamilya Lopez, mahigit 3 metro ang kapal. May hawak na espada si Nathaniel Worm sa isang kamay, bahagyang namumula ang mga mata. Ang kanyang mahabang buhok ay gumagalaw na parang sa sarili nitong kusa, walang hangin. Miss, maya-maya lang ay may lalaking tumakbo ng mabilis papunta sa kanya. Julius Reed, dumating sa kabisera ngayon. Mabuti. Humagalpak ng tawa si Jennifer Lopez. Julius Reed. Hindi mo pinili ang daan patungo sa langit o ang pintuan patungo sa impyerno, kundi ang pumasok sa gulo na ito. Julius Reed. Siya ang pumatay sa aking anak at mga alagad. Maging ang boses ni Nathaniel Worm ay napuno ng walang katapusang hangarin na pumatay. Oo, namula ang mga mata ni Jennifer Lopez, gusto kong gawing impyerno ang buhay niya. Pupunta ako at papatayin ko siya. Inihanda ni Nathaniel Worm ang kanyang espada para umalis. Hindi. Hinawakan ni Jennifer Lopez ang kamay ni Nathaniel Worm, magtiwala ka sa akin. Okay. Saglit na nag-alinlangan si Nathaniel Worm ngunit napahinto siya sa kanyang paglalakad. Ang kabisera ay hindi katulad ng ibang lugar. Kung padalos-dalos kang pumatay ng tulad nito, tiyak na lalamunan ka ng bagyo. Kahit ang pamilya Lopez ay maaaring hindi ka maprotektahan. Kinuha ni Jennifer Lopez ang kanyang telepono, pilit na pinipigilan ang sakit, at nag-dial ng numero. Hello, Mr. Lee. Ito ay Jennifer Lopez. Hindi ka ba nakulong? Sa telepono, biglang bumaba ang boses ni Nicodem Lee. Noon pa yan. Ngayon, family head na ako ng Lopez family. Natatawang sabi ni Jennifer Lopez. Talagang daig mo ang sarili mo. Ang dakilang Lopez family, at lahat sila ay sumasayaw sa iyong palad. Hindi nakapagpigil, napabulala si Nicodem Lee, ano ang gusto mo sa akin? Ang iyong mga anak, sina Fernando Lee at Amy S. Lee, ay parehong pinahirapan ng iisang tao. Medyo nagyayelo ang boses ni Jennifer Lopez. Anong ibig mong sabihin dyan? Alertong tanong ni Nicodem Lee. Walang ibig sabihin. Yun lang. Sa tingin ko ikaw, Mr. Si Lee, ay isang taong hindi naglalabas ng sama ng loob. Marahang dinilaan ni Jennifer Lopez ang kanyang matingkad na pulang kuko, darating si Julius Reed sakay ng eroplano ng 3:00 ng hapon. Julius Reed. Natawa si Nicodem Lee at sinabing, kanina lang yan, hindi ako masyadong maliit. Paano kung suportahan ka ng buong pamilya Lopez? Natatawang tanong ni Jennifer Lopez, mababawasan ba ang gana mo sa paghihiganti? Seryoso, ang pamilya Lopez, nagbibigay sa iyo ng buong suporta. Mabuti, sinabi ni Nicodem Lee sa malalim na boses, kung gayon, pupunta ako at susunduan siya. Kuwait. Parang hindi ligtas ang eroplanong ito. Sa paglipad mula sa Five River Province patungo sa kabisera ng lungsod, si Julius Reed ay nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, nakaramdam ng pagkabalisa. Kung natatakot ka, matulog ka na lang. Binigyan siya ni Keller Radcliffe ng patagilid na tingin, nakakatakot ka. Nababahala ako sa 2 paa sa lupa. Kinuha ni Julius Reed ang isang dyaryo at nagkunwaring nagbabasa nito. Samantala, si Bamboo Whitaker ay nakatitig sa labas ng bintana. Nawawala sa bahay. Tanong ni Julius Reed. Oo. Tumango si Bamboo Whitaker, na nakakaramdam ng pagkalungkot, namimiss ko si Lolo, at namimiss ko rin ang nanay at tatay ko. Huwag kang mag-alala, magiging pamilya mo na kami mula ngayon. Tinapik-tapik ni Julius Reed si Bamboo Whitaker sa ulo,
kumikislap ang lamig sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang hawakan ang negosyo sa kabisera, tiyak na maghihiganti siya para sa pamilya Whittaker. Tuparin ang pangako ng nakaraan. Ito lang, namatay ang dati niyang kaibigan. Sayang naman, wag mo akong susunduan sa airport, hindi ako sanay. Nagsalita si Kella Radcliffe sa gilid. Alam niyang may mga kaibigan si Julius Reed sa capital city. Pero, hindi niya sila kilala, na medyo awkward. And besides, masarap kaming tatlo lang magkasama. Huwag kang mag-alala, walang tao ngayon. Nakangiting sabi ni Julius Reed, sumandal sa upuan, at pumikit. 2:50 ng hapon. Dumating ang eroplano sa internasyonal na paliparan ng kabisera. Si Julius Reed, na may dalang dalawang malita at kasama ang kanyang asawa at anak, ay malayang naglakad palabas. Excuse me, ikaw ba si Mr. Julius Reed? Pagkalabas nila ng airport ay mabilis silang pinalibutan ng isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng suit. Oo, tumanggaw si Julius Reed. Di ba sabi ko wag akong susunduan ng kahit sino? Sabi ni Kella Radcliffe, hindi nasisiyahan. Hindi ko sila kilala. Lumingon si Julius Reed at sumagot, nakatingin sa mga bodyguard, sino kayo? Pakiusap samahan mo kami. Tinanggal ng pinuno ang kanyang salaming pang-araw at humarap na may malungkot na mukha. Okay, pero hayaan mo na sila. Sumenya si Julius Reed kay Kella Radcliffe. Okay, tumanggaw naman ang ibang tao. Pagkatapos ng lahat, inutusan lamang ng mga nakatataas na si Julius Reed na kunin, wala silang sinabi tungkol sa iba. Ikaw ay, lumingon si Julius Reed at bumulong kay Kella Radcliffe, hanapin mo si Matthew Abernathy. Ang pamilya Lee. Natapos magsalita ang lalaki, at agad na napapikit ang kanyang mga tagasunod, pakiusap, huwag mo kaming pahirapan. Julius, nag-aalala si Kella Radcliffe. Ayos lang. Ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, tandaan, banibisita ko ang Lee family sa kabisera ng lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 786 na help sa lungguhit isa. Ate, sa tingin ko hindi sila mabubuting tao. Kuya, wala namang panganib di ba? Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Julius Reed at ang mga bodyguard na puno ng nakamamatay na aura, mahigpit na hinawakan ni Bamboo Whittaker ang kamay ni Kella Radcliffe. Sa tingin ko rin, bahagyang kumunot ang noo ni Kella Radcliffe at agad na inakay si Bamboo Whittaker palabas ng pinto para pumara ng taxi, dumiretso sa pamilya Carmichael sa Gonzales City. Ang titulo ng apat na dakilang pamilya ay kilala ng lahat sa Gonzales City. 10 minuto lang ang inabot ng taxi driver para dalhin ang dalawa sa pasukan ng isang corporate group. Nagtrabaho dito si Beckett Carmichael, isa sa pinakamalaking grupo sa buong Gonzales City. Abernathy Group, hello, hinahanap ko, panipi. Inilabas ni Kella Radcliffe ang kanyang telepono at sinulyapan ang dati niyang chat record kay Julius Reed, hinahanap ko si Beckett Carmichael. Sino ang hinahanap mo? Nagulat ang security guard sa pasukan, sabihin mo ulit. Beckett Carmichael. Sigurado si Kella Radcliffe na nabasa niya ito ng tama. Ano ang kailangan mo sa aming CEO na si Carmichael? Napatingin ang security guard sa mag-ina na nasa harapan niya na may hinala. Si Beckett Carmichael ay isang malaking shot sa Gonzales City, na hindi magalang na tinugon siya bilang CEO Carmichael. Ngunit ang babaeng ito ay naglakas loob na tawagin siya sa kanyang buong pangalan. Sigurado ka bang nasa iyo ang tamang tao? Tanong niya ulit. Walang pagkakamali, ito ay si Beckett Carmichael. Tumanggaw si Kella Radcliffe at sinabing may pagmamadali, please, can you send a message for me? Ito ay isang emergency. Sa grupo ng mga bodyguard na iyon, na may masamang aura tungkol sa kanila, na kinuha si Julius Reed, isang bagay na hindi inaasahang maaaring mangyari. Ngunit ngayon, hindi siya makapasok sa Abernathy Group at maaari lamang siyang maghintay ng balisa sa pasukan. May appointment ka ba? Tanong ng security guard. Hindi, ngunit ito ay apurahan, mangyaring ipasa ang mensahe. Talagang balisa si Kella Radcliffe. Paumanhin, nang walang appointment, hindi mo makikita si CEO Carmichael. Paliwanag ng security guard, bilang isang biro, kung sino mang gustong makakita sa kanya, magkakaroon pa kaya ng panahon si CEO Carmichael para hawakan ang lahat ng ito.
Kahit na dumating si Ivan Reid upang hanapin si Beckett Carmichael, kailangan niyang sundin ang mga pamamaraan. Siyempre, hindi maglalakas loob ang security na pigilan siya sa kasong iyon. Mayroon talaga akong apurahang bagay. Si Keller Radcliffe ay galit na galit. Bawat minutong delay siya rito, mas nasa panganib si Julius Reed doon. Hindi ko talaga hahayaang makita mo siya. Kinawian ng security guard ang kanyang kamay, pakiusap, sumama ka. Mag-iisang mag-ina, mukhang wala silang kwenta, di ba? Panliligalig. Noon lang, hinawakan ni Bamboo Whittaker ang kamay ng security guard at sumigaw, may tumulong, harassment. Pagkatapos magsalita, kumandat siya kay Keller Radcliffe. Ate, tumawag ka ng pulis. Hinaras ako ng security ng Abernathy Group. Okay. Agad na kinuha ni Keller Radcliffe ang kanyang telepono, handang tumawag ng pulis. Ang Abernathy Group ay isang malaking korporasyon, na may patuloy na daloy ng mga tao. Ngunit lahat ay may sariling ID card, kung walang card, hindi ka talaga makapasok. Hoy, ikaw ba ay, nasisiraan ka na ba ng bait? Marahang itinulak ng security guard, at si Bamboo Whittaker ay nahulog sa lupa, hindi kumikibo. Pagpatay. Ang Abernathy Group ay nakagawa ng pagpatay. Habang sumisigaw, sinimulang i-dial ni Keller Radcliffe ang numero ng pulis. Hoy, niloloko mo ako. Tumayo ang security guard, hindi alam ang gagawin. Anong nangyayari? Nang makita ang pagtatalo mula sa malayo, nagmamadaling lumapit ang isang executive na nakasuot ng itim na business suit. Nakasuot ng name badge. General Manager ng Abernathy Group. Lachlan Yarrow. Anong ginagawa mo? Sa sikat ng araw, paano ang corporate image? Mariing saway ni Lachlan Yarrow. At itong binibini, anong problema? General Yarrow, ang mag-inang ito ay nagpilit na makita si CEO Carmichael, at sinabi kong walang appointment, kaya hindi ko sila pinapasok. Ipinaliwanag ng security guard na may hitsura ng pagkabalisa, hindi pinapayagan ng pamamaraan. Pagkatapos ay inakusahan nila ako ng panliligalig at gustong tumawag ng pulis. Wala talaga akong swerte, at upang tumakbo sa pangkalahatang tagapamahala, hindi kukulangan. Sa sandaling ito, wala pang 10 minuto ang natitira bago matapos ang araw ng trabaho. Maraming mga empleyado na walang pinipindot ang nagtipon sa paligid upang panoorin ang kaguluhan. Hello, ako ang General Manager ng Abernathy Group, Lachlan Yarrow. Maaari ko bang tanungin kung anong negosyo ang mayroon ka kay CEO Carmichael? Ipinasok ni Lachlan Yarrow ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang suit na pantalon at tiningnang mabuti si Keller Radcliffe. Para sabihin na ang dalawang ito ay mag-ina ay tila hindi makatotohanan. Ang pagkakaiba ng edad sa pagitan nila ay malinaw na wala pang 10 taon. Dalhin mo ako para makita si Beckett Carmichael, at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kung hindi, umalis ka na dito ngayon din. Lumapit si Keller Radcliffe at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lachlan Yarrow. Medyo alam niya ang tungkol sa relasyon ni Julius Reed at Beckett Carmichael. Bukod dito, ang kanyang asawa ay kasalukuyang nasa matinding panganib, at sa hindi pamilyar na kabisera ay hindi kukulangan. Kung ito ay nasa Gonzales City, maaaring humingi siya ng tulong kay Aaron Jackson. Ngunit sa kabisera, wala siyang kakilala. Bawat dagdag na sandali na naantala niya rito ay mas nalalagay sa panganib si Julius Reed. Ikaw, sino ka sa tingin mo? Kahit na asawa ka ni CEO Carmichael, wala kang karapatan, hindi ba? Si Lachlan Yarrow ay nakaramdam ng hindi kasiyahan sa loob, ngunit ang isang babaeng naglakas loob na magsalita ng ganoon ay hindi maaaring walang anumang background. Ang tanging taong makapagsasabi sa kanya na mawala sa isang pangungusap lamang ay ang ina ni Beckett Carmichael. Kung hindi, dahil sa pagiging mapagpasyahan at matulin ni CEO Carmichael, paano siya makikinig sa isang babae? Ate, sino ang pinuntahan ni Brother Davenport sa kabisera para gamutin? Bumangon si Bamboo Whittaker mula sa lupa at tumingin kay Keller Radcliffe. Ang pamilya Leocadia. Ang lolo ni Sophia Leocadia. Nagsalita si Keller Radcliffe bilang tugon. Ang Leocadia family. Kilala mo si Sophia Leocadia. Si Lachlan Yarrow ay isang katutubong ng kabisera at nagtrabaho sa Abernathy Group, kaya natural, alam niya ang tungkol sa Leocadia family ng kabisera.
Si Sofia Leocadia ay ang mahalagang hiyas ng pamilya Leocadia, na may malaking impluensya. N0 no Omicron, S Omicron. Oo naman. Sa huling pagkakataon sasabihin ko, dalhin mo ako para makita si Beckett Carmichael. Kung hindi, magsisisi ka. Baka sa mga mata ni Kella Radcliffe ang galit. At pagmamadali, tara na. Nag-alinlangan si Lachlan Yarrow ngunit hindi pa rin naglakas loob na makipagsapalaran. Kung talagang may emergency ang babae, hindi niya kakayanin ang galit ni CEO Carmichael. Kung ito ay walang mahalagang bagay, ang pinakamasamang makukuha niya ay ang isang pagbulyaw. Kuwait, CEO Carmichael, gabi na, sinong makikilala mo? Abernathy Group, tanggapan ng tagapangulo. Si Beckett Carmichael ay nakasuot ng itim na suit, kasama ang kanyang babaeng sekretarya na nag-aayos ng kanyang damit. Isang kagalang-galang na panauhin. Baka sa mga mata niya ang excitement. Isang mahusay na benefactor sa pamilya Carmichael. Sa wakas, dumating na ang panauhin sa kabisera, at nagawa niyang mag-alok ng mabuting pakikitungo ng host. Ngunit likas na mababa ang loob ni Julius Reed at hindi siya pinayagang sunduin siya mula sa airport. Hintayin na lang niyang mag-check-in sa hotel ang kabilang partido bago bumisita ng personal. Walang gaanong tatawagan mong iginagalang na panauhin. Tinapos ng sekretarya ang pagkakatali sa kurbata ni Beckett Carmichael at marahang hinalikan ang mukha nito. Tunay na isang kagalang-galang na panauhin. Tiningnan ni Beckett Carmichael ang sarili sa salamin at, nasiyahan, tinapik ang puwitan ng sekretarya. Hintayin mo akong bumalik, hihintayin kita. Isang malandi na tingin ang ibinato ng sekretarya at bahagyang dinampi ng daliri ang labi nito. You minx, tumawa at nagmura si Beckett Carmichael. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Lachlan Yarrow na umaakay sa mga tao na may pawis sa noo. CEO Carmichael. Nagmamadaling lumapit si Lachlan Yarrow at itinuro sina Kella Radcliffe at Bambo Whittaker sa likuran niya, may emergency daw silang makita ka. Ako, natakot ako na ito ay talagang isang bagay, kaya dinala ko sila. Habang nagsasalita siya, nag-iingat siya. Nag-aalala na malapit nang mawala ang galit ni Beckett Carmichael. CEO Carmichael, nahuli na si Julius Reed. Nag-aalalang sabi ni Kella Radcliffe. Basang-basa ng pawis ang noo niya. Anong nangyari? Bumilis ang tibok ng puso ni Beckett Carmichael. Siya ay kinuha kaagad pagkatapos bumaba ng eroplano. Ang mga kamay ni Kella Radcliffe ay mahigpit na kinuyam ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay namula, sabi nila ito ang pamilya Lee. Ang Lee family, Nick Odom Lee. Nagdilim ang mukha ni Beckett Carmichael, at nilinggan niya si Lachlan Yarrow, ihanda agad ang sasakyan, pupunta tayo sa Lee family. Oo, nakahinga ng maluwag si Lachlan Yarrow. Mukhang tama ang taya niya. Ate, huwag kang mag-alala. Kung ang Lee family ay maglakas loob na hawakan ang isang buhok kay Brother Davenport, babayaran ko ang buong pamilya nila. Naglabas si Beckett Carmichael ng panyo mula sa kanyang bulsa, pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 787 Wishang UP sa Lungguhit Isang Gonzales City, ang Lee Family Mansion. Huminto sa entrance ang 5 itim na sedan. Naghintay si Nick Odom Lee sa pintuan kasama ang kanyang 2 anak. Mr. Reed, matagal na. Pagkababa ni Julius Reed sa sasakyan, nakangiting lumapit si Nick Odom Lee at naglahad ng kamay. Mr. Napakabait talaga ni Lee. Binaliwala ang nakalahad na kamay, lumingalinga si Julius Reed sa paligid at nagkomento, sa katunayan, napakaganda. Sinasabi na ang Lee family ay mayaman at makapangyarihan, at ngayon nakikita kong totoo ito. Ang mansyon ay matatagpuan sa Prime District ng Gonzales City. Sa lugar na ito kung saan ang lupa ay nagkakahalaga ng timbang nito sa ginto, ang isang mansyon na sumasaklaw sa libu-libong metro kwadrado ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Ngunit kahit na mayaman at makapangyarihan ang aking pamilyang Lee, hindi ba't ang aking 2 anak na lalaki ay binugbog pa rin ng sinuman? Bahagyang tumawa si Nick Odom Lee, hindi itinatago ang puot sa kanyang tono. Dahil ang pamilya Lopez ay nagbigay ng kanilang buong suporta, siya, ang matandang Mr. Lee, tiyak na hindi madaling lunukan ang insultong ito. Iyon ay dahil ang iyong mga anak na lalaki ay nararapat na bugbugin.
Tumingin si Julius Reed sa dalawang magkapatid na Lee na wala pang 5 metro ang layo at itinuro gamit ang kanyang daliri. Walang kakayahan, sinusubukan pang manligaw ng mga babae. Ikaw, naikuyom ng magkapatid ang kanilang mga kamao, na sana ay sumugod sila. Ngunit paulit-ulit silang pinagbilinan ng kanilang ama na huwag kumilos ng padalos-dalos. Nagpigil lang sila, nilunok ang kanilang galit. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ng oras para sa paghihiganti mamaya. Sa pag-iisip na iiwan nila ang tahanan ng Lee family nang hindi nasaktan. Mangarap ka, gayunpaman, Mr. Lee, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Naglakad si Julius Reed na nakapulupot ang mga kamay sa likod, nakatitig kay Nick Odom Lee. Pagdating sa Gonzales City, ikaw ang unang tumanggap sa akin. Tunay ngang magkaibigan tayo. Dati ay nakakasalamuha lamang niya ang magkapatid na Fernando Lee at Amias Lee. Pareho silang walang silbi, walang ibang bagay kundi pagkain at inumin. Ngayon, nakilala niya ang kanilang ama, nakita niyang medyo nakakagulat. Gaya nga ng kasabihan, ang ama ng tigre ay hindi magkakaroon ng mga anak na aso, ngunit si Nick Odom Lee ay tila tunay na nagkaanak ng 2 walang kwentang anak na lalaki. Dahil sa kasalukuyang disposisyon ni Nick Odom Lee, hindi nakakagulat kay Julius Reed na maaari siyang maging pinuno ng isang mahusay na pamilya sa Gonzales City. Ang matandang Mr. Si Lee ay mahinhin, mayroon pa akong ilang reputasyon sa Gonzales City. Pag-aaral na si Mr. Darating si Reed sa lungsod, sabik na sabik akong imbitahan ka na bisitahin ang aking tahanan. Nakatayo si Nick Odom Lee habang nasa harapan niya ang mga kamay, na masiglang nagsasalita, yung mga bodyguards na pinadala ko, hindi ka nila ginulo, di ba? Inutusan ko silang imbitahan ka sa lahat ng paraan, ngunit kung si Mr. Si Reed ay abala, hindi nila dapat gawing mahirap ang mga bagay. Oo naman, napakagandang ugali ng mga bodyguard mo. Kung hindi, sa tingin mo ba nakabalik sila? Kinawayan siya ni Julius Reed at nauna nang maglakad, nauuhaw ako. Pakiusap, nakasunod si Nick Odom Lee sa likod na may madilim na ekspresyon. On si Omicron. Ang tinatawag na imbitasyon ay isang dahilan lamang. Ang orihinal na order ay, sa anumang paraan na kinakailangan, dalhin siya dito. Ngunit ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Julius Reed ay tila isang pagpapakita ng puwersa, hindi ba? Ano ang ibig sabihin na hindi na sila makakabalik kung hindi? Ito ang teritoryo ng Lee family. Hindi Gonzales City. Sa presensya ng isang dragon, dapat kang pumulupot. Sa presensya ng isang tigre, dapat kang humiga. Kapag nakapasok ka na sa looban ng pamilya Lee, wala kang karapatang maging mayabang. Mag-iingat ka dito, walang tao, tandaan mo, walang pinapasok. Naririnig mo ba ako? Tumingin si Nick Odom Lee sa 12 ng mga bodyguard na nakaitim na nakasuot sa likod niya, itinuro ang lupa, at matigas na sinabi. Ang mga lalaking ito ay pawang mga elite ng Lee family. Masunurin sa kanya, tapat sa kanya. Naiintindihan. Mabuti, pasukin mo ang isang tao, at kukunin ko ang buhay mo. Pagkatapos magsalita, lumingon si Nick Odom Lee at sumunod sa likod ni Julius Reed. Sa kanyang mga mata, kumislap ang isang pagpatay na layunin. Marunong talagang magpakitang gilas ang Lee family. Sa hindi nakakaalam, maaaring isipin ng isang tao na nakapasok sila sa palasyo ng imperial. Una ni Julius Reed habang naglalakad at nagmamasid. Ang napakalaking ari-arian ay hindi kapani-pani walang maluho. Mayroon pa silang mahigit 12 mga katulong. Mr. Lee, nagsimula ako sa maliliit na negosyo, natatakot akong maging mahirap. Sumunod si Nick Odom Lee sa likuran, na tumatawa habang nagsasalita, noong nagkaroon ako ng pera, naisipan kong I enjoy ang buhay. Hindi alintana kung magagamit ko ito o hindi, kung ang iba ay mayroon nito, ako, ang matandang Lee, ay dapat mayroon din ito. Sa kanyang mga unang taon, nagbenta si Nick Odom Lee ng mga pirated na CD sa mga lansangan bago naging isa sa mga unang negosyanteng umunlad noong panahon ng reforma at pagbubukas. Sa loob lamang ng mahigit 1 dekada, mula sa basahan tungo sa kayamanan, nagkamal ng 10 bilyon. Mr. Lee, businessman ka talaga, pero minsan, short-sighted ka. Nagsalita si Julius Reed sa likod ng kanyang mga kamay, puno ng implikasyon ang kanyang tono.
How dare you? Sa tingin mo ay kwalipikado kang husgahan ang aking ama. Ang pera ng aming pamilya Lee. Tumahimik ka. Nagdilim ang mukha ni Nicodem Lee, at nilingan niya si Fernando Lee, hindi mo ito lugar para makagambala. Oo, ama. Kinagat ni Fernando Lee ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kuko ay naghuhukay ng malalim sa kanyang laman. Nakita mo, masyado kang abala sa paggawa ng pera noong mga unang taon at napabayan mo ang pag-aaral ng iyong mga anak. Ang iyong dalawang anak, sila ay talagang hindi mabuti. Kung ikukumpara sa iyo, matandang Lee, kulang sila. Itinuro ni Julius Reed ang dalawang magkapatid, sina Fernando at Amy S. Lee, na gustong patayin siya, at umiling, ang mansanas ay nahulog malayo sa puno. Halos lumuwa ang magkapatid na apoy mula sa kanilang mga mata, ngunit nakayanan lamang nila. Iyon, hindi ko maitatanggi. Bahagyang kumunat ang noo ni Nicodem Lee, ngunit pagkatapos ay nag-relax siya, gayunpaman, hindi iyon dahilan para mabuli sila ng iba. Kung ayaw mong disiplinahin sila, may ibang gagawa nito ng libre. Huminto sa paglalakad si Julius Reed, tumalikod, at sinabing, dapat kang magpasalamat sa taong kumilos para sa iyo. Kung hindi, sa dalawang walang kabuluhang iyon, ang iyong pamilyang Lee ay tiyak na mapapahamak. Mr. Reed, medyo mahaba ang abot mo. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Nicodem Lee, kahit walang kwenta ang mga anak ko, hindi para sa iba ang pumasok at turuan sila. Sa tingin mo ba ang matandang Lee ay isang tindera sa kalye na nangangalakal ng tela? Ang sobrang paglalamang ay papatay sa kanila. Nakita ni Julius Reed ang dalawang magkapatid na puno ng layuning pumatay sa likuran niya at tumalikod na para pumasok sa bahay. Parehong maluwag ang sala. Mr. Reed, magpahinga ka muna sa loob ng kwarto. Itinuro ni Nicodem Lee ang pinakaloob na silid, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ipapaalag akong mabuti sa iyo ang aking mga anak. Ngayong nakarating na siya sa sarili niyang teritoryo, kailangan pang ayusin ang ilang account. Kahit na walang kwenta ang sarili niyang mga anak, hindi para turuan sila ng leksyon ng iba. Si Nicodem Lee ay nagmamalasakit pa rin sa pagliligtas ng mukha. Huwag kalimutan ang aking tsaa. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed ay dumiretso siya sa inner room. Huwag mag-iwan ng anumang bakas. Pinagmasdan ni Nicodem Lee ang umaatres na figure ni Julius Reed at mamulong. Huwag kang mag-alala, ama. Ang mga mata ni Fernando Lee ay puno ng kagalakan ng paghihiganti, sisiguraduhin kong tretuhin siya ng mabuti. Sumunod naman siya kay Julius Reed na may kasamang matipunong lalaki. Ama, gusto ko rin siyang turuan ng leksyon. Tumayo si Amy S. Lee sa tabi ni Nicodem Lee, puno rin ng matinding puot ang kanyang mga mata. Bumalik sa Gonzales City, gusto niyang ituloy si Itay Huntington. Ang lalaking ito dito mismo ang sum-iron ng lahat ng ito. Pinilit pa niyang uminom ng ilang baso ng ice juice. Sa huli, dumudugo ang tiyan niya at nanatili sa isang ospital sa kabisera ng isang linggo. Hanggang ngayon, ang pagkain ng kahit anong malamig ay nagdudulot ng hindi mabata na sakit. Hayaan mo ang kapatid mo ang bahala. Nilingan ni Nicodem Lee ang kanyang panganay na anak. Ang insidente sa Five River Province ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking psikolohikal na anino. Ang sabi ng mga doktor, maliban na lang kung siya mismo ang mananakop sa heart demon, magiging inutil siya habang buhay. Dapat ay isang kaarawan lamang para kay Sofia Lee Ocadia, ngunit si Fernando Lee ay halos matakot sa kamatayan. Mula nang bumalik, tulala na siya, binabangungot sa gabi. Kahit maglakad-lakad, madali siyang matakot. Julius Reed, naway ligtas ka. Tumingin si Nicodem Lee sa malayong silid at tumalikod para umakyat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 788, ang subordinate ng Tridor sa Lungguhit isa, Mr. Lee. On Omicron. Umalis na ba ang anak? Sa marangyang tirahan ng Lee family, sa ikatlong palapag. Nang makitang paparating na ang kanyang asawa at panganay, si Mrs. Nag-aalalang tanong ni Nicodem Lee. Umalis na siya. Hinubad ni Nicodem Lee ang coat niya at umupo sa sofa. Buntong hininga. Ano ang hinihingal mo? Medyo naguguluhan, Mrs. Tanong ni Nicodem Lee, Quentin Leopold, ngayong nahuli na natin ang tao, halos gumaling na ang sakit ng anak natin, kaya bakit parang nag-aalala ka? Alam na alam ng lahat ang sakit ni Fernando.
Ito ay purong psikolohikal na anino. To put it bluntly, natakot siya. Ang Lee family ay nagdala ng maraming psychologist, ngunit ang huling conclusion ay euro. Ang tanging paraan para matanggal ang kampana ay ang nagtali nito, para makapag-walk out si Fernando ng mag-isa, kailangan nilang bugbugin ng husto ang taong natakot sa kanya. Kaya, pagkatapos matanggap ang pangako ni Jennifer Lopez, ipinadala ni Nick Lee si Julius Reed ng direkta. Anak niya iyon, nakakadurog ng puso, masyadong makinis, ang lahat ay masyadong makinis. Si Nick Lee, na nakasuporta sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay, ay nagsabi, kung may mga sagabal, hindi ako mag-aalala. Pero ang problema, swabe ang takbo ng mga bagay kaya nahihirapan akong paniwalaan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pamilya Carmichael mula sa kabisera. Sa una, ang tawag sa telepono ay nagpaisip sa kanya na si Julius Reed ay may mga koneksyon kay Beckett Carmichael. Ngunit makalipas ang kalahating oras, diretsyong tumawag si Beckett Carmichael, sinabing hindi pagkakaunawaan ang lahat. Nagkamali siya. At ngayon, nang dumating si Julius Reed sa kabisera, may isang tao na tumingin sa Nick lalo na. Si Beckett Carmichael ay hindi nakagawa ng kahit isang hakbang. Ang dalawa ay tila, para walang relasyon. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang Lee family ay isa ring malaking clan. Sa kabisera, ang mga malalaking angkan ay nagmamalasakit sa mukha. Ang pamilya Carmichael ay hindi mapupunit ang kanilang mukha sa kanya maliban kung talagang kinakailangan. Hanggat ang pamilya Carmichael ay hindi mapunit ang kanilang mukha sa kanya, hindi siya mag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang Leocadia family ay mayroon pa ring koneksyon sa Lee family. Si Fernando ay nanatiling pangunahing kandidato para sa walang asawang asawa ni Sofia Leocadia. Kahit na alam nila na si Fernando ay walang iba kundi isang tamad na dandy. Kahit na alam din nila na si Fernando ay nagdurusa ngayon sa isang matinding psikolohikal na karamdaman. Ngunit ano ang mahalaga? Walang ibang hinanggad ang pamilya Leocadia kundi ang paalisan si Sofia Leocadia ng lehitimong paraan. At sa parehong oras, makakuha ng suporta ng Lee family. Kung magiging masaya ba ang magiging buhay ni Sofia Leocadia, walang pakialam. Ang pagiging ipinanganak sa isang mayamang pamilya ay nangangailangan ng kamalayan ng pagiging ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Sa likod ng karangyaan at kasaganaan, mayroong higit na hindi sinasadyang pagsunod. Mr. Lee, bakit pakiramdam ko nawalan ka ng lakas ng loob? Hindi masaya, sinabi ni Quentin Leopold, ang aming Lee family ay isang kilala at iginagalang na angkan sa kabisera. Isa ka sa pinakamakapangyarihang lalaki sa labas ng 4 great families, bakit nag-aalangan kang makitungo sa isang binata? Ang Lee family ay mayaman, ngayon na ang matandang Master Leocadia ay may malubhang sakit, at si Ivan Reed ay mababa ang profile sa kanyang mga pakikitungo. Ang natitirang Collar family ay may mabuting pakikitungo din sa Lee family. Sa kasalukuyan, buong suporta pa nila ang pamilya Lopez. Hindi maintindihan ni Quentin Leopold kung bakit naging duwag ngayon si Nick Lee, na laging desidido sa kanyang mga kilos. Siya ay labis na nangangamba sa pakikitungo sa isang binata. Huling beses sa Five River Province, lahat ng tauhan ni Fernando ay namatay. Kumunot ang noo ni Nick Lee, nahuhulog sa malalim na pag-iisip, ang mga ganitong pamamaraan ay tiyak na hindi simplistic. Bukod dito, siya ay dumating sa sarili niyang kusa. From the sound of it, parang ayaw niyang sumama, hindi naman namin siya maimbitahan ng Lee family. Ang isang taong maaaring maging mapagpasyahan ay may kakayahang lumaban kahit na sila ay sapilitang inimbitahan, na maaaring humantong sa mga salungatan. Ngunit ngayon, ang lahat ay naging masyadong makinis. Mr. Lee, tumatanda ka na, nawalan ka na ng fighting spirit. Lumapit si Quentin Leopold at marahang minasahe ang kanyang mga templo. Huwag kang mag-alala, magiging malinaw ang mga bagay-bagay. Sana, nag-o-overthink lang ako. Ipinikit ni Nick Lee ang kanyang mga mata, ninanamnam ang sandali ng pagpapahinga. Kuwit, sa sandaling iyon, sa loob ng isang maliit na silid sa unang palapag ng bahay ng Lee family. Umupo si Julius Reed sa kama, nakatingin kay Fernando at sa makapal na bodyguard na nakatayo sa harapan niya. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo. Ngumisi si Fernando Lee. Oh, masaya ka pa ba sa huling reg along ipinadala namin?
Si Julius Reed ay idiniin ng husto, medyo malambot ang kama. Bagamat mukhang walang nakatira sa kwartong ito, high-end ang bawat item. Mayaman talaga ang Lee family. Julius Reed. Ang pagbanggit sa Reg Along iyon ay muntik nang bumagsak si Fernando Lee. Agad na naging pula ng dugo ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos, lumitaw ang takot. Siguro kung ano ang mararamdaman ni Young Master Lee kapag nakita mo ang mga nabubuhay na taong iyon na biglang naputol ang ulo, na nakangiti sa iyo. Nakangiting umiling si Julius Reed, I think it must feel quite intimate. Iniisip ko kung bibisitahin ka nila sa gabi. Julius Reed. Papatayin kita. Namutla ang mukha ni Fernando Lee, at nang hahakbang na sana siya, lumuhad siya sa lupa. Hindi. Hindi. Huwag kang lalapit. Pakiusap ko, huwag kang lalapit. Young Master Lee, namatay kami para sa'yo. Bumaba ka at samahan mo kami. Hininaan ni Julius Reed ang boses, dahan-daang nagsalita. Hindi. Pakiusap ko, si Julius Reed ang pumatay sa iyo, wala itong kinalaman sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, magmakaawa ka. Niyakap ni Fernando Lee ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, nakayuko sa lupa at umiiyak sa sakit. Nanliit siya sa isang bola dahil sa takot. Young Master. Mabilis na nag-squat ang bodyguard, ngunit tinulak siya ni Fernando Lee gamit ang isang kamay, huwag kang lalapit. Huwag mo akong hawakan. Ang lakas ng loob mong takutin ang Young Master. Kinagat ng bodyguard ang kanyang mga ngipin, kumuha ng tuwalya sa kanyang bulsa, at dahan-daang ibinalot sa kanyang kamay. Sa ganoong paraan, ang pagbugbog sa isang tao ay halos hindi mag-iiwan ng anumang bakas. Medyo propesyonal. Tumingin si Julius Reed sa bodyguard na naghahanda para kumilos, na nakangiti, napag-isipan mo na ba? Saan mo hahampasin? Tututumbahin ko muna lahat ng ngipin mo. Itigil mo na yung kalokohan mo dito. Ayon sa plano, ang bodyguard ay dapat bugbugin ang isang tao sa harap ni Fernando Lee, at hayaan pa si Fernando Lee mismo ang gumawa ng pambubugbog. Sa ganoong paraan, maiibsan nila ang sakit na psikolohikal ni Fernando Lee. Ngunit walang sino mang umasa na ang ilang salita lamang mula kay Julius Reed ay magpapabagsak kay Fernando Lee. Ngayon, wala siyang choice kundi kumilos muna. Kasama mo lang. Masama ang tingin ni Julius Reed sa bodyguard na nasa harapan niya, hindi naman ako gaanong minamaliit ni Nicodem Lee, di ba? Kumuha ng isang taong may kakayahang gawin ang trabaho. Kilala mo rin ba kung sino ako? Ang nakaitim na bodyguard na nakasuot ng itim na manggas na may malamig na ngiti at sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa Wilson Pavilion? May narinig ako. Tumanggaw si Julius Reed. Tinatawag ako ng Pavilion Master na kuya niya sa lahat ng oras, paanong hindi ko malalaman? Alam mo talaga, halatang nagulat ang bodyguard. Ang mahiwagang organisasyong ito sa ilalim ng lupa ay hindi kilala ng maraming tao. Bagamat binanggit niya ito, wala siyang intensyon na takutin ang kabilang partido. Ang hindi alam ay napaka-normal. Pero kakaiba, alam talaga ng binata sa harapan niya. Sino ang kuya mo? Muling nagsalita si Julius Reed. Medyo kawili-wili. Wilson Pavilion, hindi inaasahang kasabwat ang Lee family. Hey, kahit sabihin ko sa'yo hindi mo malalaman. Ang amo ko ay Maurice Springs, at ang pangalan ko ay Zale Caldwell. Pinahihit ni Zale Caldwell ang kanyang leeg, handang hampasin at bugbugin ang isang tao. Ang mga ordinaryong tao ay walang akses sa isang organisasyon tulad ng Wilson Pavilion. Ito ay isang labis na pagbabahagi, tulad ng paghahagis ng mga perlas sa harap ng baboy. Kaya ito ay isang kampan ng taksil na si Maurice Springs, hindi nakakagulat. Tumayo si Julius Reed mula sa kama, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, puno ng ngiti ang mukha. Paano mo nalaman? Biglang nagkontrata ang mga mag-aaral ni Zale Caldwell. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 789, Teach him how Nicodem Lee should behave sa lungguhit. Isang Maurice Springs ay pinatalsik mula sa Wilson Pavilion at humingi ng kanlungan sa Deep Cold. Zale Caldwell, na walang ibang mapupuntahan, sa wakas ay dumating sa Lee family sa pagpapakilala ng isang kaibigan. At naging kanang kamay ni Nicodem Lee. Sa isang pamilyang tulad ng mga Lee, hindi na pera ang pinagkakaabalahan. Ito ay kaligtasan. Maraming malalaking pamilya ang magtitipon ng grupo ng mga eksperto, anuman ang halaga.
Tulad ni Terry Moore, na ang taunang sweldo ay lampas sa imahinasyon ng maraming tao. Maging si Karen ay kukuha ng ilang milyon mula sa Leocadia family bawat taon. Hindi gaanong kalaki ang sweldo ni Zale Caldwell. 30 milyon sa isang taon. Ang pangunahing bagay ay, ito ay napaka-leisurely. Sa mga regular na araw, responsibilidad niyang samahan si Nick Odom-Lee sa labas at magbigay ng mga serbisyo ng bantay. Sa mga bihirang pagkakataon lang siya gagawa ng mga bagay na hindi dapat makita ng mga tao. Ngunit iyon ay normal. Ang mga nakarating dito, kakaunti ang may malinis na kamay. Matagal nang inalis ang mga malinis. Akala niya noong una ay alam ng binata na ito ang Wilson Pavilion nang hindi sinasadya. Ngunit upang masabi na si Maurice Springs ay isang taksil, malinaw, alam niya ang mga detalye. Ang bagay ay tila mas komplikado kaysa simple. Ang pagtataksil ni Maurice Springs sa Wilson Pavilion ay isang sikreto. Tanging ang mga upper echelons sa loob ng underground world ang nakakaalam nito. Magsimula na tayo. Tumingin si Julius Reed kay Zale Caldwell sa harap niya, noon, kaya kung pahingiin ng awa ang kuya mo sa tuhod niya, at ngayon ay maaari na kitang lampoin. Namatay na si Maurice Springs sa kanyang kamay. Isang Zale Caldwell lang, ano ang dapat ipag-alala? Isa na namang basurang naghihintay na bugbugin. Kalokohan. Naghagis ng suntok si Zale Caldwell. Basag. Si Julius Reed ay nakabasag din ng suntok. Kamao laban sa kamao na bangga. Napabuntong hininga si Zale Caldwell, at dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ilang saglit lang ay namula na ang mukha niya. Ang kanyang kamao ay naramdaman na parang wala ito, ganap na walang pakiramdam. WHO, sino ka? Binalot ng malamig na pawis ang kanyang nanginginig na katawan, ang takot sa kanya sa unang pagkakataon. Sa buong kabisera, bukod sa mga masters na iyon, kakaunti ang makakapantay sa kanya sa labanan. Pero ngayon, ang kanyang kamao ay nabasag ng isang tao sa isang suntok. Ang Pavilion Master ng iyong Wilson Pavilion ay kailangang tawagin akong ancestor, kapag nakita ako. Sa tingin mo ay kwalipikado kang ilabas ang iyong mga pangil at iangat ang iyong mga kuko sa harap ko. Basag. Hinawakan ng kanang kamay ni Julius Reed ang balikat ni Zale Caldwell at agad itong dinurog. Maging ang malakas na si Zale Caldwell ay unti-unting lumuhad, nagbuga ng nakakakilabot na alulong. Hindi ito maaaring totoo. Hindi siya makapaniwala na maaaring umiral ang ganitong kakilakilabot na tao sa mundo. Sa Wilson Pavilion, isa siya sa mga kilalang eksperto. Isa sa pinakamahalagang lalaki ni Maurice Springs. Paano ba naman ngayon, wala na siyang lakas para lumaban? Ang balikat niya, durog na durog. Paf! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, walang kulay ang mukha. Nakaluhod siya sa lupa, napabuga siya ng hangin. Ito ay normal. Tumayo si Julius Reed, yumoko, at hinawakan ang ulo ni Fernando Lee, tingnan mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Hindi. Nakita ni Fernando Lee ang mabangis at puno ng dugo na si Zale Caldwell sa harap niya at para siyang nakakita ng multo. Tingnan mo, ito ang iyong kaibigan pagkatapos ng lahat. Hinanap ni Julius Reed si Zale Caldwell at nakakita ng isang maliit na punyal, itinapon ito sa lupa. Nilabas niya ang phone niya. Fernando Lee, gusto kanyang isama, para makasama siya. Hindi. N-on, 0. Lumabas ka. Ayaw kitang makita. Lumabas kayong lahat. Si Fernando Lee, na parang baliw, ay patuloy na tinutulak palayo si Zale Caldwell. Ang insidente sa Five River Province ay nag-iwan ng napakalaking psychological scar sa kanya. Pinakatakot siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na biglang namamatay, isang ulo na lang ang natitira, nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Sa tuwing nananaginip siya, sa tuwing nakapikit siya. Ang mga dagwang ulong iyon ay lilito sa kanyang harapan. Hindi nang ahas si Fernando Lee na matulog ng mag-isa, ni manatili sa kanyang sarili. Ang mga ilaw ay pinananatiling bukas sa buong taon, at maraming tao ang kailangang samahan siya. Ngayon, nang siya ay nagsimulang gumaling, ang pagkilos ni Julius Reed ay muling nagbalik sa kanyang trauma. Muli niyang naalala ang tagpong iyon. Yung mga ulo. Iyong mga patay na subordinate, lahat ay sumenyas sa kanya. At ngayon, ang nakaluhod sa lupa, sa matinding paghihirap, si Zale Caldwell, paano siya naiiba sa kanila?
Umalis ka na. Go lang. Namumula ang mga mata ni Fernando Lee habang pilit niyang tinutulak si Zale Caldwell. Ngunit si Zale Caldwell ay nasa sobrang sakit na halos malagutan siya ng hininga, paano siya magkakaroon ng lakas para umalis? Sa sandaling iyon, sa wakas ay napansin ni Fernando Lee ang punyal sa lupa, kumikinang sa malamig na liwanag. At nagsimula ang pag-record ng video ni Julius Reed. Young Master, ako si Zale Caldwell. Si Zale Caldwell ay tumingin kay Fernando Lee nang walang pag-asa. Magwala ka. Kung hindi ka mawawala ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka man lang magiging multo. Nanginginig ang mga kamay ni Fernando Lee habang nakahawak sa punyal, nakatitig kay Zale Caldwell. Ang kanyang mga mata ay duguan, at siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Young Master, mamatay. Pusi. Si Fernando Lee ay umabant. Isang saksak ang bumaba. Young Master. Pusi. Pangalawang saksak. At pangatlo. Parang baliw si Fernando Lee, walang humpay na sinasaksak si Zale Caldwell gamit ang kutsilyo. Habang tinutusok niya ay mas bumibilis ang kanyang takbo. Kahit na euro, si Zale Caldwell ay patay na sa oras na ang ikatlong saksak ay naglalayon sa kanyang puso. Ngunit walang ideya si Fernando Lee. Isa lang ang alam niya, panatag ang loob niya nang iwagayway niya ang kanyang kutsilyo. Sobrang kaya, nagdala ito sa kanya ng kilig sa paghihiganti. Kuwit, bakit patuloy na kumikibot ang aking mga talukap? Nakahiga si Nicodem Lee sa sopa na hindi mapakali. Mr. Lee, ano bang nangyayari sa'yo kanina? Si Quentin Leopold ay nakaupo sa sopa, kinakalikot ang TV, masyado bang nag-iisip? Hindi iyon. Umiling si Nicodem Lee, tumayo, at sinabing, I need to go check. Kung nandoon si Zale Caldwell, anong problema ang posibleng maidulot? Hinawakan ni Quentin Leopold ang kanyang braso, maupo ka at magpahinga, hintayin ang mabuting balita. Malapit nang gumaling ang sakit ng anak natin. Sana. Tinapik ni Nicodem Lee ang kanyang ulo at bumantong hininga. Kuwit, ate, huwag kang mag-alala. Hindi naman kalayuan dito sa Lee family. Tsaka malapit na tayo dyan. Patuloy na inaaliw ni Beckett Carmichael si Kella Radcliffe sa kotse. Oo, pero kailangan na nating magmadali, nag-aalala ako na kung magtatagal, may panganib para kay Julius. Mahigpit na hinawakan ni Kella Radcliffe ang kanyang pitaka at nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa daan. Lachlan, bilasan mo, damn it, sigaw ni Beckett Carmichael. Boss, ito ay kasing bilis. Pinagpapawisan si Lachlan Yarrow. Ang pagmamaneho ng higit sa 100 sa lungsod ay mabilis na. Mas mabilis, at kailangan nila ng rocket. Gayunpaman, labis siyang na-curious kung sino ang babaeng ito, kaya sineseryoso siya ng amo. Eli, pagkababa na natin ng sasakyan, kahit sino pa ang sumubok na pigilan tayo, nilalabanan mo sila hanggang kamatayan. Tuturuan ko ang Lee family ng leksyon ngayon tungkol sa kung ano ang maaari at hindi nila magagawa. Napatingin si Beckett Carmichael sa kanyang relo at itinuro si Eli Yarrow, na nakaupo sa passenger seat. Huwag kang mag-alala, boss. Para sa akin, ang Lee family ay parang walang nakatirang teritoryo. Mukha namang kalmado si Eli Yarrow, ngunit nagsimulang lumitaw sa paligid niya ang layuning pumatay. Screech. Sa isang malakas na tili ng preno, huminto ang sasakyan sa harap ng pangunahing gate ng Lee family. Sino pumunta dyan? Ito ang Lee family, hindi pwedeng dito ka na lang mag-park. Agad namang lumapit ang mga bodyguard ng Lee family para ipagtabuyan sila. Bang! Mariin na itinulak ni Eli Yarrow ang pinto ng kotse, kaya pinalipad ng mahigit 3 metro ang nagtatanong na bodyguard. Ang pamilya Lee. Lumabas din si Beckett Carmichael sa backseat. Inayos niya ang kanyang damit at tumingin sa mga gwardya sa unahan. Ngayon, tuturuan ko si Nicodem Lee kung paano kumilos sa kabisera. Eli, atake. Yes sir. Naikuyom ni Eli Yarrow ang kanyang mga kamaon na may kaluskos na tunog at hakbang-hakbang na hakbang patungo sa mga bodyguard. P.S. It's now 3 a.m., at katatapos ko lang magsulat ng chapter 4. Ngayong hapon, naglabas ako ng 3 kabanata, ngayong madaling araw, 4 na kabanata. Isang kabuoang 7 kabanata, 15,000 salita. Ito lang ang sasabihin ko, sa kasalukuyan, sa pinakamabilis ko, nakakasulat ako ng 1500 salita sa loob ng 1 oras.
15,000 salita, sa mga tuntunin lamang ng purong oras ng pagsulat, ay tumatagal ng hindi bababa sa 10 oras. Kailangan ko pang mag-edit. Hindi ko sinusubukan na panatilihin kayong lahat sa suspense, at hindi ako gumagawa ng walang laman na mga pangako. Hindi pa talaga ako tapos magsulat. Nag-aalala na mabaygo ang lahat, nagsusulat ako hanggang 3 AM. Aminin, kaya ko pa rin gumawa ng mas mahusay. Ngunit kailangan kong bumangon ng alas 6:30 upang pumasok sa trabaho at harapin ang isang araw na trabaho, nang wala pang 5 oras na pagtulog sa isang araw. Nagsusulat ako sa oras ng aking lunch break, palihim na nagsusulat habang nasa trabaho. 6 hanggang 7 kabanata sa isang araw ay posible pa rin. 17 araw na ang lumipas noong Marso, kung saan ang mga araw na hindi ako makabangon sa higaan dahil sa talamak na gastroenteritis, nakapag-update pa rin ako ng 190,000 salita. Iyan ay bumaba sa mahigit 10,000 salita sa isang araw. Magandang umaga po. Salamat sa lahat para sa iyong pagsama sa daan. Talagang nagmamalasakit ako sa bawat mambabasa, at labis akong nag-aalala tungkol sa pag-iwan mo sa akin. Sinusubukan kong gumawa ng mas mahusay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 790, Rolling Over sa Lungguhit 1, CEO Carmichael. CEO Carmichael. Likas na nakilala ng mga bodyguard ng Lee family si Matthew Abernathy. Sa buong kabisera, ilang tao ang hindi nakakakilala kay Matthew Abernathy. Ikaw, N-Omicron o S, bakit ka naparito? Dali-dali nilang tinulungan ang kanilang kasama, na natambo sa lupa, at ngumiti kay Eli Yero, Brother Yero. Ang katayuan ni Eli Yero sa kabisera ay halos kapareho ng kay Terry Moore. Parehong walang awa at hindi gaanong magsalita. Ang pagkakaiba lang ay medyo mas maganda ang ugali ni Terry Moore. Si Eli Yero ay mainitan ang ulo at walang nang ahas na saktan siya. Ano, hindi makakapunta rito ang dati kong Carmichael. Nagdilim ang mukha ni Matthew Abernathy habang balak niyang pumasok. CEO Carmichael, hindi mo kaya, paano kaya pinapasok ng mga bodyguard si Matthew Abernathy sa loob? Nilinaw ni Nicodem Lee na walang pinapayagang pumasok. Basag, bang. Sa sandaling inabot siya ng bodyguard para pigilan siya, sinuntok siya ni Eli Yero. Nabali ang braso niya. CEO Carmichael, sige. Kung may hamarang sa iyo, ipapadala ko sila sa kanilang paglalakbay. Pinahihit ni Eli Yero ang leeg at malamig na tumingin sa mga taong nasa harapan niya. CEO Carmichael, si Mr. Sinabi ni Lee na hindi siya tatanggap ng anumang bisita ngayon, anuman ang mangyari. Ang aming Lee family, kinailangan na ngayong tumayo ng mga bodyguard at pigilan si Matthew Abernathy. At malinaw na alam nila na ang mga gawain ngayon ay hindi maaaring kasangkot kay Nicodem Lee. Ang maruming gawain, kailangan nilang gawin ang kanilang sarili. Lumabi ka. Walang pakialam si Matthew Abernathy at humakbang papasok sa loob. Atake. Nagpalitan ng tingin ang ilang bodyguard, pinatibay ang kanilang mga puso, at naghanda na harangin siya. Naghahanap ng kamatayan. Pumalakpak. Sumunod si Eli Yero, naghagis ng 2 suntok. Pumalakpak. Lumipad pa atras ang 2 bodyguard na nasa harapan, dama pa sa lupa, at humahagulgol sa sakit. CEO Carmichael, ito naman, si Mr. Sa bahay ni Lee, kung gusto mo talagang pumasok, hindi ba mas mabuting mag-notice ka? Nang makita kung gaano kabanggas na kumilos si Eli Yero, sino ang maglalakas loob na pigilan siya? Hindi ba iyon naghahanap ng kamatayan? Ang natitirang 10 lalaki ay nakatayo sa pintuan, awkward na nagsasabing, CEO Carmichael. Carmichael ang nanay mo. Tawagan ang matandang Lee. Umakyat si Matthew Abernathy at sinampal agad ang isa. Smack. Eli Yero. Kasalukuyan. Isang hakbang pasulong si Eli Yero, nag-charge. Bugbugin sila. Galit na sigaw ni Matthew Abernathy. Kung si Nicodem Lee ay nangahas na kidnapin ang isang benefactor ng kanyang pamilya, hindi niya ito masisisi sa pagiging hindi magalang. Basag. Sinabayan pa ng sunod-sunod na pagbali ng buto at masasakit na pag-iyak ng mga bodyguard. Tinapik-tapik ni Eli Yero ang kanyang mga kamay, hinubad ang kanyang damit. Ang mga bodyguard na iyon ay bumagsak lahat. Walang naiwang nakatayo.
Ngunit ang gate ay mahigpit na nakasara. Kung walang nagbubukas nito mula sa loob, hindi ito mabubuksan. CEO Carmichael, itong bakal na gate ay hindi mabubuksan. Bahagyang kinatok ito ni Eli Hierro, kahit na gumamit ka ng kotse upang i-ram ito, maaaring hindi ito gumalaw. Napakatibay ng bakal na tarangkahan, at kung tutusin, ito ang pasukan sa tahanan ng Lee family. Kahit na ang lugar ay nababantayan, ang mga pintuan ay kailangang maging matibay. Nagbigay din ito ng higit na pakiramdam ng seguridad. At nagbigay ito ng mas kahangahangang hangin. Maghintay. Inilabas ni Matthew Abernathy ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Mr. Michael, nasa construction site ka ba? Hanapin sa akin ang pinakamalapit sa bahay ni Nick Oldham Lee at magpadala ng bulldozer, ngayon din. Pagkababa nito ay bumaling siya kay Keller Radcliffe. Ate, huwag kang mag-alala. Ang mga kakayahan ni Brother Davenport ay mas mahusay kaysa kay Eli Hierro, hindi siya dapat magkaroon ng anumang mga problema sa maikling panahon. Sana nga, sinulyapan ni Keller Radcliffe ang solidong bakal na tarangkahan, puno ng desperasyon ang kanyang puso. Nasa loob si Julius Reed, pagkakita sa tagpong ito, malinaw na walang magandang nangyayari. CEO Carmichael, pakiusap. Huwag mo kaming pahirapan. Ang mga bodyguard sa lupa ay namamaga ang mga mukha at bagbog ang mga ilong, na nakahiga sa sakit. Pinahirapan na kita. Malamig na umungol si Beckett Carmichael, pabalik-balik sa lupa. Sa sandaling iyon, dahan-daang huminto ang isang itim na sedan sa pangunahing pasukan ng Lee family. Nang huminto ito, lumabas sa kotse ang isang matandang lalaki at isang batang lalaki. Mr. Carmichael, tungkol saan ito? Sinisiraan si Mr. Sa lugar ni Lee. Ang matanda, na nakaturo sa mga bodyguard na nakakalat sa lupa, ay medyo nagulat na nagsabi, ano ang problema dito? Si Beckett Carmichael at Eli Hierro ay nakatayo sa pasukan, kasama ang mga bodyguard ng Lee family na nakahandusay sa lupa. Nang hindi na kailangang mag-isip, malinaw na ang bagay na ito ay nauugnay kay Beckett Carmichael. Malamang ito ang kanyang kagagawan. Lawrence Collar, anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Beckett Carmichael. Ang matanda sa harap niya ay ang family head ng isa sa 4 great families Euro, ang Collar family. Lawrence Collar, at ang batang iyon ay apo niya. Bryson Stephen. Inimbitahan ako ni Mr. Lee upang bisitahin ang kanyang tahanan, sabi ni Lawrence Collar, na itinuro ang mga tao sa lupa. Ginawa mo ba ito? Kalokohan. Halata namang nakatayo ako dito, kung hindi ako, sino kaya ito? Ikaw. Si Beckett Carmichael ay nagmamadali at walang pasensya para sa mga kasiyahan kay Lawrence Collar. Ang Lee family ay malapit nang lumapit sa Collar family, at si Bryson Stephen ay nagkaroon pa ng magandang pribadong relasyon kay Fernando Lee. Dahil dito, si Beckett Carmichael ay hindi gaanong nakakaramdam ng anumang uri ng pagmamahal. Mr. Carmichael, nasa maikling fuse ka ba ngayon? Si Lawrence Collar, na medyo hindi nasisiyahan, ay nagsabi, ito ang kabisera ng lungsod. Kahit ikaw, Mr. Carmichael, kumilos ka, dapat sumunod ka pa rin sa batas. Bilang katumbas ng katayuan, natural na hindi nababagay kay Lawrence Collar ang pagiging berated pagdating. Kamakailan, ang Collar family at Lee family ay naging mas malapit, na nagnanais na gamitin ang momentum ng Leocadia family upang itaas ang posisyon ng Lee family. Magkasama, ang mga pamilyang Collar at Lee ay magiging sapat na makapangyarihan upang labanan ang anumang iba pang pamilya. Ngayon, naghihintay si Lawrence Collar sa intersection sa kahilingan ni Nick Oldham Lee. Kung hindi pa nagpakita si Beckett Carmichael, isa lang iyon, pero dahil nagpakita siya, kailangan ng makialam ni Lawrence. Lawrence Collar, di ba sabi mo invited ka ni Fernando Lee? Pumasok ka kaagad. Itinuro ni Beckett Carmichael ang gate. Great, Mr. Carmichael, sasama ka. Sorry, malamig na ngumuso si Lawrence Collar, nagbago na ang isip ko ngayon. Gusto mong pumasok pero hindi pwede diba? Kung gayon, sabay-sabay tayong maghintay dito at tingnan kung sino ang mas magtatagal. Ano ang gagawin niya sa pagpasok? Ang pananatili dito ay sinadya upang pigilan si Beckett Carmichael. Tito Carmichael, maaaring may hindi pagkakaunawaan sa bagay na ito.
Hindi pa kayo nagkaroon ng mga hinaing ni Uncle Lee. Natalo mo ang mahigit 12 ng mga bodyguard niya at iniwan si Uncle Lee na hindi mailigtas ang mukha. Humakbang si Bryson Stephen para gumanap na tagapamayapa. Hindi naging problema para sa isang junior na tulad niya na subukang mamagitin kapag may dalawang matanda sa isang pagtatalo. Nagsisimula na talaga akong maghinala kung ang lolo mo ba ay pumunta rito para sadyang kalabanan ako. Si Beckett Carmichael, na nakaturo kay Lawrence Collar, ay nagsabi, huwag na lang. Kung nalaman ko na kayo ni Mr. Nakipagtulungan si Lee para i-set up ako, hindi pa ito tapos. Madilim ang kanyang ekspresyon, hindi siya nagpigil ng kahit anong kagandahang loob habang nagsasalita. Nagulat ito kay Bryson Stephen. Sa kanyang memorya, bagaman si Beckett Carmichael ay may maapoy na ugali, sa pangkalahatan ay napanatili niya ang ilang kagandahang loob sa pananalita at pagkilos. Ngayon, siya at ang kanyang lolo ay sinubukan lamang na mamagitin, hindi inaasahan ang ganoong kalakas na reaksyon mula kay Beckett Carmichael. Mr. Carmichael, mali ba ang gamot mo ngayon? Kahit dumaan lang ako, gulo mo si Mr. Pintuan ni Lee, pwede ba akong magpanggap na hindi ko siya nakikita? Bahagyang bumantong hininga si Lawrence Collar, hindi papansinin ang insidenteng ito. Kahit na si Mr. Hindi ka pinapanagot ni Lee, kailangan kong ayusin ito sa iyo. Boom! Maya-maya lang, isang malaking bulldozer ang dahan-daang nagmaneho papunta sa pasukan ng Lee family. Ngunit ang sasakyan ng Collar family ay nakaharang sa pasukan, pinipigilan ang bulldozer na makalusot. Lawrence Collar, isulong ng kaunti ang iyong sasakyan. Pinagmasdan ni Beckett Carmichael si Lawrence Collar ng malamig na tingin. Anong gagawin mo? Ang puso ni Lawrence Collar ay lumubog, siguradong hindi naiisip nitong baliw na basagin ang gate. Kung ganoon ang kaso, tiyak na hindi niya may galaw ang sasakyan. Dapat akong magalang na tumanggi. Nakatalikod siya, hindi tumitingin kay Beckett Carmichael. Sigurado kang bagay, Lawrence Collar, tunay na kasabwat ni Mr. Lee. Naikuyom ni Beckett Carmichael ang kanyang panga at naglakad pababa. Habang naglalakad siya, sinabi niya, babayaran kita ng bagong kotse bukas. Anong gagawin mo? Lumingon si Lawrence Collar, isang masamang premonition ang pumupukaw sa kanyang puso. Magmaneho ka, sigaw ni Beckett Carmichael, at nagsimula na ang bulldozer.